Ipinanganak sa squatter, ang pangit at walang talentong kaunang ito ay pinagkaita ng lahat ng oportunidad sa buhay. Pero imbes na sumuko katulad mo nung iniwan ka ng ex mo, natuto siyang gamutin ang sarili at nagbukas ng isang lihim na klinika para sa mga taong squatter. Nagsisimula ang kwento kay Zenos at sa kanyang ampon na kapatid na si Lily na nakatira sa isang sira-sirang mansyon na mukhang bahay ng multo. At multo nga ito kasi ang pinakamasamang uri ng espirito na si Carmela ay nakikitira sa kanila bilang roommate. Habang si Lily ay abalang ginagampanan ng pagiging mabait na may bahay na nagluluto ng masarap na pagkain para kay Zenos, si Zenos naman ay lumalabas upang gamutin at tulungan ng kahit sinong masalubong gamit ang kanyang kapangyarihang panggagamot kapalit ng pera. Siyempre habang wala siya, dumarating sa bahay ang tatlo niyang tambay na kaibigan na sina Zafaya, Lo, at Linga na may palusot na gusto raw magpagamot kahit hindi naman talaga sila nasugatan. Dahil wala si Zenos, naghintay na lang sila. Pero dahil wala silang magawa, kinulimbat nila ang niluluto ni Lily na nilaga at nilantakan lahat habang hindi siya nakatingin. Pagbalik ni Lily, hiningan niya sila ng paliwanag sa gulong ginawa nila. Pero ang tatlong Beast Girls ay nagtuturuan lang at muntik ng mag-away. Pinatigil sila ni Lily dahil alam niyang magagalit si Zenos kapag nakita silang nag-aaway, kaya nagkabati-bati na lang sila. Si Carmela na espiritu, alam kung gaano kahanahon si Lily kaya bumaba siya para pahiyain lalo ang tatlong Beast Girls hanggang sa napaluhod ang mga ito habang nagmamakaawa. Wala nang sangkap si Lily para muling lutuin ang nilaga, kaya bilang kabayaran, dali-daling lumabas ang tatlong Beast Girls para bumili ng mga kailangan. Samantala, nasalubong ni Zenos ang isa pang Beast Girl na si Teal na tumatakas mula sa kanyang amo. Inakusahan siya ng amo niya ng pagtakas at dinala siya sa sementeryo para parusahan. Habang binubugbog siya, napasubsob siya sa isang puntod at pumasok sa katawan niya ang isang galit na espiritu kaya siya'y nagwala. Inatake niya ang sarili niyang amo. At saka dumating si Zenos, gamit ang kanyang sobrang lakas na kapangyarihang manggagamot upang ayusin siya, pero hindi niya pinayagan na makuha ulit si Teal ng amo nito at humingi ng kapalit para gamutin ito. Pinakawalan niya si Teal dahil hindi siya yung tipo ng lalaking mahilig sa alipin, at umuwi siya kasabay ng pagbabalik ni na Sofia, Loie, at Linga dala ang mga sangkap. Hinala niyang may ginawa na namang kalokohan ang tatlo, dahil palagi naman, at hinintay na lang niya si Lily na magluto ng hapunan para sa kanilang lahat, tinapos ang araw ng payapa. Dati ay kasapi si Zenos sa isang adventuring party. Ayos ang lahat hanggang isang araw, pinatalsik siya ng kanilang pinuno na si Eston mula sa grupo. Pagkatapos ng isang misyon sa guild, pinatawag ni Eston si Zenos para sa isang pulong at binato siya ng gintong barya habang kinukot siya. Sinasabing malamang ay ngayon lang siya nakakita ng ganoon sa buong buhay niyang kawawa. Hindi maintindihan ni Zenos kung bakit bigla na lang ganito ang asal ni Eston. Kaya inamin ni Eston sa kanya na wala na siyang silbi sa grupo at napagdesisyonan nilang lahat na hindi na nila kailangan ng isang walang kwentang tulad niya. Hindi sumang-ayon si Zenos, sinabing ginagawa niya ang lahat at pinaalala pa kay Eston kung paano siya ni-recruit nito sa squatter nung siya'y bata pa. Noon gusto lang ni Eston na may kaibigan. Kaya bakit ngayon, matapos siyang gamitin ng ilang taon, ay basta na lang siyang itinatapon. Ibig bang sabihin ay hindi na siya itinuturing na kaibigan? Hindi makapaniwala si Eston na ganun pa rin kainosente si Zenos. Maliwanag niyang sinabi na wala ng lugar para sa isang walang silbing bata sa grupo nila. Isa na silang top-ranked party sa bansa. At kung kasama nila ang isang gaya ni Zenos, masisira lang ang imahe nila. Sinubukan pa rin ipaglaban ni Zenos ang sarili niya, sinabing hindi sana sila nakaabot sa ganito kung wala siya bilang maaasahang healer nila. Pero hindi siya pinaniwalaan ni Eston, sinabing peke at madumi lang ang ginamit niyang sariling aral na healing magic. Kung may batang galing squatter na gaya niya na humarap sa mga mararangal o maharlika, tiyak na sisira lang ito sa reputasyon nila. Wala nang masabi si Zenos, kaya tinapos ni Eston ang usapan. Sinabing ituring na lang niyang separation pay ang baryang iyon, habang tumatawa ng malakas habang paalis si Zenos na tahimik. Samantala, may nangyayaring masama sa madidilim na kalsada, isang kainahinalang babae at kasama nitong Archer ay sinusubukang dukutin ng isang elf girl na marahil ay si Lily, ang ampon na kapatid ni Zenos ngayon. Halos makatakas si Lily sa pagkakahawak nila sa pamamagitan ng pagsipa sa itlog ng Archer. Pero sa totoo lang, wala siyang laban sa isang long-range na manlalaro. Gaya ng inaasahan, panya na siya ng Archer sa binti. Pero hindi pa rin siya sumuko. Lumaban siya para sa kalayaan hanggang sa tuluyan na siyang sinaksak ng Archer sa tiyan para patahimikin. Si Zenos, na naglalakad malapit habang nag-iisip kung ano na ang susunod na gagawin ngayong opisyal na siyang walang trabaho, ay nakarinig ng ingay at napagpasyahang tingnan ito. Pagdating niya, nakita niya ang babae at Archer na nakatayo sa ibabaw ni Lily.
At oo, halatang sila ang may kasalanan. Pero nagkibit-balikat lang ang babae, sinabing wala siyang pakialam at si Lily ay alipin nila. Ginamit ni Zenos ang utak niya. Inalok niya na bibilhin si Lily gamit ang parehong gintong barya na ibinato sa kanya ni Eston kanina. Dahil halos patay na rin si Lily, tinanggap ng babae ang alok at lumakad palayo na may ngiting mapanlinlang. Hindi nila alam na si Zenos ay isang manggagamot. Pagkaalis nila, lumuhad siya sa tabi ni Lily at agad siyang ginamo. Nawala ang lahat ng sugat niya sa isang iglap at napatitig siya kay Zenos na gulat na wala na siyang sugat. Nagpasalamat siya sa pagliligtas nito sa kanya at nalungkot na wala siyang maibalik na kapalit. Pero sinabi ni Zenos na huwag na niyang alalahanin. Tinanong siya ni Lily kung isa ba siyang world-class healer, at mas lalo siyang nabigla nang marinig na self-taught lang siya at wala pang lisensya sa paggagamot. Tinanong ni Zenos kung saan ang bahay ni Lily dahil gusto niya itong ihatid sa ligtas na lugar, pero inamin ni Lily na wala siyang tahanan. Walang pamilya, walang matinong damit, at gutom na gutom siya. Kaya dinala siya ni Zenos sa isang lokal na kainan at umorder ng pagkain, pero para lang kay Lily. Wala kasi siyang pera para bumili rin para sa sarili niya, at marami pa siyang ibang kailangang alalahanin. Naging responsibilidad na niya si Lily. Oo, pwede sana niyang iwan si Lily sa ampunan, pero alam niya kung paano tretuhin ang mga iyon ng mga batang katulad niya. Samantala, curious si Lily sa trabaho ni Zenos. Hindi pa siya nakakita ng taong nagtatapon lang ng gintong barya na parang wala lang, kaya inakala niyang isa itong mayamang aristokrata. Pero nagulantang siya nang malamang kititanggal lang kay Zenos sa kanyang adventuring party at wala rin siyang matuluyan. Pareho sila ng sitwasyon ni Lily, pero si Zenos, may tsansa pa ring makahanap ng matinong trabaho. Habang pinag-uusapan nila iyon, may sugat ang lizardman na gumapang papasok sa kainan at humihingi ng tubig. Base sa paso at sugat, inisip ni Zenos na binaril ito gamit ng magic gun. Kita sa mukha nitong naghihirap siya, kaya agad siyang nilapitan ni Zenos at pinagaling sa oras ding iyon. Karaniwan, ang mga healer na may ganoong abilidad ay tanyag. Kaya nagtataka ang lizardman kung bakit di pa niya naririnig si Zenos. Pero kahit ganon, nagpasalamat ito at nagbigay ng 4 na gintong barya bilang kapalit sa kanyang buhay. Unang beses iyon na binayaran si Zenos para sa isang pagpapagaling, at dito siya nakaisip ng ideya, magtayo ng healing clinic. Hindi lang para kumita, kundi para maibalik ang ngiti ng mga katulad ni Lily at ng lizardman. Pero may problema, galing siya sa slums, kaya imposible para sa kanya ang makakuha ng lisensya bilang lehitimong healer, ibig sabihin magiging ilegal ang clinic niya. Kailangan niyang maging isang underground healer na lihim na gumagawa sa anino ng lipunan. Pumayag si Lily sa ideya. At mula nang technically bilhin siya ni Zenos mula sa mga poachers, itinuturing na niya itong kanyang amo. Sinabi niyang susundan niya si Zenos kahit saan. Alam ni Zenos na hindi na mababago ang isip ng bata, kaya pumayag na siyang isama ito, kahit hanggang sa makahanap siya ng mas ligtas na lugar para kay Lily. Kinagabihan, nagtungo sila sa labas ng bayan at napadpad sa abandonadong distrito, puno ng sirang bahay at walang buhay na makikita. Pinili ni Zenos ang isa sa mga guho bilang simulan ng kanyang underground clinic. Mukha itong haunted. Dahil medyo mapamahiin si Lily, binalaan siya na madalas may nilalang na undead sa ganitong lugar, pero wala siyang pakialam. Pumasok siya sa mansion. Madilim, malamig, at tahimik. Kaya nagcast si Lily ng illumination spell, marunong pala siya ng basic magic. Matapos suriin ang lugar, napagdesisyonan ni Zenos na sapat na ito. Ang pinakamalaking bagay, may bubong ito, bagay na hindi niya dati nararanasan dahil dati siyang pinatutulog sa labas ng kanyang mga dating kasama na parang aso. Matibay din ang mga poste, pero nang papatibayin na sana niya ang paninirahan doon, may lumitaw na aninong figure, si Carmela, na kalaunan ay magiging kasama nila. Nang lumapit si Carmela, nakilala siya ni Lily bilang isang wraith spirit, pinakamalakas sa mga undead na kaya kang gawing multo sa isang tingin lang. Lalo siyang natakot. Pero si Zenos, nanatiling kalmado. Nagulat lang siya na nakasalubong nila ang isang wraith sa oras na akala niyang nahanap na nila ang perfect na lokasyon. Nagtaka si Lily kung bakit ang tapang ni Zenos. Bigla silang inatake ni Carmela, pero pinrotektahan agad sila ni Zenos gamit ang healing spell. Doon lang niya lubos na naintindihan kung ano ang wraith, matagal na pala niya itong nakakasalamuha noon pa man nang pinapadala siya ng isang kaibigan sa isang underground labyrinth para sa kasiyahan nito. Daan-daang wraith na ang nasalubong niya roon, kaya natuklasan niyang mahina ang mga ito sa healing magic. Ayaw niyang palakihin ang gulo, kaya mahinahon niyang tinanong ang wraith kung pwede silang tumira doon. Nangakong hindi sila makikialam, pero na-offend ito at sinubukang umatake ulit. Pero gaya ng dati, bigo siya.
Humingi pa ng paumanhin si Zenos sa pagkatalo niya, at sobrang nainis ang Wraith nang mapagtanto niyang may katapat na siya. Bilang huling paraan, tinawag niya ang lahat ng ghost servants niya para umatake. Pero tinapos silang lahat ni Zenos sa isang bagsak. Dito napilitang tanungin siya ng Wraith kung sino siya, at muling nagpakilala si Zenos bilang isang underground healer. Nakiusap siya ng isang silid at isang kwarto para sa klinik nila. Napilitan ng Wraith na nagpakilala bilang Carmela, na pumayag, pero may kondisyon, huwag silang lalapit sa ikalawang palapag. Naguguluhan pa rin si Lily kung paano niya ipiproseso ang lahat ng iyon. Kinaumagahan, inayos nila ang unang palapag para magmukhang klinik, at nakasuot pa si Lily ng uniforming nurse. Pero dahil wala pang dumadating, nabagot siya. Nag-alok siyang lumabas at mag-promote pero natakot si Zenos na baka matunten sila ng Royal Hospital. Sinabihan niya si Lily na maghintay lang, darating din ang mga pasyente. At dumating nga. May biglang pumasok at agad siyang sinalubong ni Lily. Pamilyar ang hitsura nito, parang inaasahan siya ni Zenos. May magic gunshot burn kasi siya, bagay na hindi mo pwedeng ipatingin sa regular na ospital. Pero sabi ng lalaki, hindi siya ang nagpapagamot, kundi ang kapatid niyang babae na tinamaan sa braso. Sa masusing pag-obserba, napagtanto ni Zenos na nabaril ang babae ng isang bala na may lasong mahika. Dahil nasa kamay pa rin nito ang bala, nagsimula na itong mabulok. Nang marinig ng babae ang lahat ng ito, siya ay nagulat. Nais niyang malaman kung kaya ba siyang pagalingin ni Zenos, at tiniyak niya na kaya niya, ngunit kailangan munang putulin ang kamay bago pa kumalat ang lason. Nang marinig ito, tinanggap ng babae ang kanyang kapalaran at tinanong kung magkano ang halaga ng pagpapagaling. Tumugon si Zenos na 1,000,000 yen ang kailangan, bagay na ikinagulat ng magkapatid dahil sa laki ng halaga lalo na't mawawala rin ang kanyang braso sa proseso. Upang baguhin ang kanyang isip, ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Zaphia the Tornado. Isa siya sa 3 pinuno sa slum at pinuno ng mga lizardmen, isang kilalang nagnanakaw sa mga sakam na mga ngalakal at ibinabalik sa mga mahihirap ang bahagi ng kanyang nakukuha. Samantala, nais malaman ni Zaphia kung sino si Zenos na humihingi ng 1,000,000 yen para sa kanyang serbisyo. Tiniyak ni Zenos sa kanya na mapapalitan naman ang kanyang kamay. Lubhang ikinagulat ito ni Zaphia. Hindi niya kailanman inakalang may manggagamot na kayang magpatubo muli ng kamay. Sa narinig, nagtataka si Zenos kung bakit hindi alam ng isang manggagamot ang isang simpleng kakayahan tulad ng regeneration. Wala siyang kaalaman sa mga pamantayan ng mga manggagamot sa mundong yun dahil hindi siya nakapag-aral doon. Matapos ang pagbati kay Zaphia, agad silang nagsimula sa operasyon. Gumamit si Zenos ng mahika upang likhain ang isang talam mula sa mana na nagsilbing panestis. Ginamit niya ito upang putulin ang kamay ni Zaphia. Habang ginagawa ito, nagbato siya ng mahika sa bahagi ng hiwa upang gumaling ito at hindi gaanong masaktan ang babae. Pagkatapos, sinimulan niya ang proseso ng regeneration sa pamamagitan ng paglikha ng mga buto, pagkatapos ay mga ugat, daluyan ng dugo, mga kalamnan, at saka tinakpan ng balat. Lubhang napagod si Zenos sa ginawa. Sa kabilang banda, labis na humanga si Zaphia sa kanyang kakayahan. Inamin niyang hindi pa siya nakakakita ng manggagamot na tulad ni Zenos. Habang siya ay humahanga, tinawag siya ng kapatid niyang medyo may kabobohan at itinuro si Carmela ang Wraith na galit na sumigaw dahil hindi nasira ni Zenos ang operasyon. Umalis ito paakyat sa pangalawang palapag. Samantala, labis ang tuwa ni Zaphia sa husay ni Zenos. Nangakong ipapadala niya ang kanyang mga tao sa klinika kung kinakailangan nila ng paggamot. Kinagabihan, naghanda si Lily ng tsaa para kina Zenos at Carmela na napilitang sumama. Ngunit umakyat din agad ito matapos mapaso sa mainit na tsaa. Habang patuloy na umiinom ng tsaa sina Zenos at Lily, tinanong siya nito kung bakit palaging sugatan ang mga lizardmen. Ipinaliwanag niya na may digmaan sa slum sa pagitan ng mga lizardmen, orc, at isang hindi kilalang uri. Habang sinusubukan nilang tukuyin kung ano ang ikatlong grupo, dumating ang mga ito sa hindi inaasahang bisita. Sila ay mga werewolf na pinamumunuan ng kanilang leader na si Linga. Galit siya kay Zenos dahil ginagamot nito ang mga lizardmen na pinaghirapan nilang saktan. Dahil dito, pumunta siya upang patayin si Zenos. Sa kasamaang palad, wala siyang magawa dahil hindi niya ito masaktan kahit anong pilit niya. Bilang huling paraan, inutusan niyang sirain ng kanyang mga tauhan ang klinika na hindi nila alam ay pag-aari ng isang wraith. Sinubukang balaan sila ni Zenos ngunit hindi sila nakinig. Bigla namang nagpakita si Carmela at handa nang sirain ang mga werewolf sa galit, ngunit pinakiusapan siya ni Zenos na kumalma. Sa nakita ni Linga kung paano madaling makipag-usap si Zenos sa Wraith, inakala niyang isa itong demigod at inutusan ang kanyang mga tauhan na yumuko rito.
Kinaumagahan, isang orc ang dumating sa klinika upang sabihing nais siyang makausap ng pinuno nilang si Lady Lo. Alam na ni Zenos na magiging mas kilala siya matapos ang mga nangyari sa mga lizardmen at werewolf, kaya hindi na siya nagulat na ang mga orc naman ang susunod na magpapatagamot. Ang mga pinuno ng tatlong lahi ng Beastman ay may malaking papel at yumaman mula sa paghuhukay ng mga magic stone. Isang buwan na ang lumipas mula nang magbukas si Zenos ng klinika at inaasahan na niyang makakaharap niya ang mga pinunong ito. Kaya tinanong niya ang orc kung matalino ba si Lo at kung makikinig ito habang ginagamot. Nang kumpirmahin ng orc na matalino si Lo, pumayag siyang gamutin ito. Ang leader ng faction ng mga lizardmen na si Zafaya ay nagbigay sa kanya ng mga regalo at ang leader ng faction ng mga werewolves na si Linga ay nagtatayo ng isang malaking mansyon sa tabi upang bayaran ang gulo na ginawa niya noong nakaraan. Kaya kahit na ang leader ng mga orc na si Lo ay nagdulot ng problema sa kanya, hindi siya nag-alala. Assuming na siya ay katulad ni Linga at Zafaya sa karakter at integridad. Sa anumang kaso, tinanong niya ang orc kung bakit hindi personal na dumating si Lo upang makita siya. Ipinaliwanag ng orc na hindi dinala si Lo dito dahil puno ng mga tao mula sa kalabang teritoryo ang lugar. Naiintindihan ito, kaya't tinanong ni Zenos ang orc kung gaano kalala ang kalagayan ni Lo. Nang malaman niyang hindi siya makalakad, agad siyang tumayo upang gamutin siya sa kanyang lugar ng personal. Dinala siya ng orc sa harap ng isang kuweba na siyang yungib ng faction ng orc at dinala siya sa landas patungo sa silid ng trono kung saan naghihintay si Lo at ang kanyang mga tauhan para dumating si Zenos. Ipinakilala ng orc si Lo kay Zenos bilang isang umuusbong na underground healer at hindi pinalampas ni Lo ang pagkakataon upang sabihin kay Zenos kung gaano siya naging sikat dahil sa pagpapagamot sa mga tao mula sa mga slums ng maramihan. Tinanong ni Lo si Zenos kung kaya ba niyang magbigay ng anumang uri ng pagpapagaling basta't makatarungan ang bayad. Sumagot si Zenos ng oo, na nagsasabing pagod na siyang magtrabaho ng walang kapalit. Anuman, tinanong ni Lo si Zenos kung alam ba niya kung bakit hindi siya makagalaw mula sa trono. Inisip ni Zenos na ito ay isang hamon, kaya ginamit niya ang kanyang kakayahang tinatawag na scan upang tingnan ang kalagayan ni Lo dahil sa labas, hindi naman siya mukhang may anumang pinsala sa katawan. Pagkatapos ng tamang pagsusuri, napag-alaman niyang may bukol si Lo sa kanyang tiyan na nagpapalabas ng magical energy kaya't naisip niyang baka ito ay isang magic stone at hindi isang tumor. Kinatigil ni Lo ang kanyang hinala at sinabi sa kanya na ang magic stone sa loob niya ay may mataas na tendency na sumabog, ibig sabihin may mataas na pagkakataon na mamatay siya agad kung susubukan niyang gumalaw. Tinanong ni Zenos si Lo kung may naglagay ba ng magic stone bomb sa kanyang pagkain o anuman. Ngunit sinabi ni Lo na hindi ganoon. Sa katunayan, inisip niyang kwek-kwek ito at kinain ito tulad ng isang mukbanger. Noong una, inisip ni Zenos na siya ay nasa panganib. Ngunit nang makita siyang nagbibiro, inisip niya na ang kanilang oras ay nauubos at tinanggihan siyang tulungan, sinabi niyang tumulong siya sa sarili niya. Naging seryoso si Lo at humiling kay Zenos na pag-isipan niyang muli. Sinabi niyang bahagya niyang chewin ng magic stone habang kinakain ito at naniniwala siyang wala ng oras bago ito sumabog. Ang pinakamalaking problema ay hindi aalis ang kanyang mga tauhan sa kanyang tabi anuman, dahil masaya silang mamatay kasama siya. At dahil maraming buhay ang nakataya, ibinigay ni Lo kay Zenos ang susi ng lahat ng kanyang mga yaman kapalit ng pagliligtas sa kanya at sa kanyang mga tapat na tagasunod. Sa wakas ay pumayag si Zenos na tumulong at nagsummon ng scalpel upang simulan ang operasyon. Sa isang iglap, inalis niya ang magic stone mula sa kanyang tiyan at inisil ito gamit ang kanyang healing magic. Lubos na namangha si Lo, ngunit wala siyang oras upang magdiwang dahil maaari pa ring sumabog ang magic stone. Ngunit sa halip na itapon ito, kinuha ni Zenos ito sa kanyang mga kamay. Nang sumabog ang bato, hindi ito nag-iwan ng kahit isang scratch dahil pinrotektahan niya ang sarili gamit ang kanyang special defensive magic ng main character. Pagkatapos magawa ang trabaho, ibinalik ni Zenos ang susi kay Lo, hindi nais na kunin ang kanyang yaman, at malinaw na nagsabi na ang hinihiling lamang niya ay presyo na katumbas ng halaga ng kanyang ginawa. Muli, namangha si Lo sa mga etika ni Zenos at sinabi niyang tawagan siya kapag kailangan ng tulong. Voluntaryo niyang inaalok ang pagbibigay ng 24/7 security para sa kanyang klinika. Habang bumabalik ang kanyang gana, tinanong ni Lo si Zenos na sumama sa kanya sa isang kwek-kwek meal, ngunit hindi inisip ni Zenos na magandang ideya iyon dahil sa nangyari sa kanya noong huling beses na sinubukan niyang kumain ng kwek-kwek. Nang gabing iyon, umuwi si Zenos at natagpuan si Lily na may selos, ipinahayag kung gaano siya nababather sa mga madalas na pagbisita ni Zafaya, Linga, at ngayon ni Lo. Ngayong nabanggit na iyon, napansin din ni Zenos na parang ang tatlong Beast Girls ay palaging nakapaligid sa kanyang bahay kahit hindi naman sila sugatan. Inisip niya na baka bored lang sila.
Ngunit naniwala si Carmela na sila ay in love kay Zenos. Iniisip ni Zenos na ito ay ganap na katawa-tawa at tanga na magustuhan ng isang lalaki na wala namang hilang license. Ngunit sigurado si Carmela, nagsasabi mula sa kanyang karanasan ng pamumuhay ng 300 taon. Sa kabilang banda, nag-aalala si Lily na ang 3 Beast Girls ay maaga siya, kahit na hindi naman siya naging kanya. Natawa si Carmela at hinulaan na magkakaroon ng digmaan ang 3 factions dahil kay Zenos at muli, iniisip ni Zenos na ito ay ganap na katawa-tawa. Di nagtagal, bumisita si Zafaya kay Zenos at sinabi niyang iniisip niyang magdeklara ng digmaan sa ibang 2 faction at tinanong siya kung makikiisa siya sa mga Lizard Men. Samantalang si Carmela ay nasa background, na may klasikong ekspresyon ng, I told you so. Kaagad pagkatapos, dumating sina Linga at Lo kay Zenos na may parehong proposisyon. Ang 3 sa kanila ay nagbigay ng mga regalo upang magustuhan siya. Hindi na alam ni Zenos kung ano ang gagawin. Hindi naman niya gustong maging babero, ngunit ang mga inosenteng buhay ay mawawala lang dahil sa kanyang presensya. Kinabukasan, nagtipon ng 3 faction sa isang battleground para sa laban at ang 3 leader ay puno ng tiwala na sila ay magwawagi. Bago pa man magsimula, dumating si Zenos kasama si Lily at linawin na hindi siya dumating upang pigilan ang walang kwentang labanan. Inamin niyang ang 3 factions ay may matagal ng alitan dahil sa mga taon ng labanan. Kaya't hinihikayat niya silang maglaban hanggang sa sila ay matuwa. Sa hindi inaasahang pag-aproba ni Zenos, pumayag ang 3 leader na mag-ala out, na pinili nilang ang mananalo ay makakakuha ng mga sacred treasures ni Zenos. Nang maayos na ang lahat, nagsimula ang laban. Agad na sinubukan ni Zafaya na salagin si Linga gamit ang kanyang dual blade. Dumating si Lo mula sa likod upang maglunsad ng atake, ngunit nahulog ni Zafaya na nilikha nito ang pag-iwas at itinapon si Lo papunta sa mga werewolves. Kinuha ni Linga ang kanyang palakol at inatake si Zafaya habang si Lo naman ay umatake mula sa itaas sa kanilang dalawa. Nang ang 3 leader ay nahulog sa deadlock, napagdesisyonan nilang saktan ang bawat isa ng mga miyembro ng kanilang mga faction, na nagresulta sa isang digmaang sumabog sa lahat. Ngunit sa kabila ng lahat ng nangyayari, walang nagnanais na magpatalo. Ang tanging nangyayari ay nawawala lang ang mga miyembro nila ng walang dahilan. Ang digmaang ito na tumagal ng mga taon ay hindi mukhang magtatapos sa lalapit na panahon. Sa totoo lang, kahit si Zenos ay nakaupo lang at pinagmamasdan kung ano ang mangyayari. Hindi nila alam, hindi nakaupo si Zenos nang walang ginagawa. Alam niyang nais nilang makipaglaban, at ang pinakamainam na paraan upang maramdaman nilang gamaan ay payagan silang palabasan ang kanilang galit. Bigla nilang naisip kung anong ginagawa ni Zenos nang makita ni Lo na agad na gumagaling ang lahat ng kanyang mga sugat. Ipinahayag niya ang kanyang mga alalahanin na hindi namamatay ang mga tao. Napagtanto nila kung ano ang naging mali. Ginagamit ni Zenos ang kanyang kapangyarihan upang pagalingin sila habang ang laban ay nagpapatuloy, kaya't walang paraan para silang mapinsala. Tumingin sila kay Zenos at inamin niya ito. Pinapaalala niya sa kanila na sila ay mga pasyente niya at may tungkulin siyang pagalingin sila bilang doktor ng mga slum. Ngunit hindi niya pinipigilan ang laban, sinasabi nila na maaari nilang ipagpatuloy ang laban hanggang mapagod sila at patuloy siyang magpapagaling hanggang siya'y mapagod. Tumingin ang 3 sa isa't isa. Ano ang saysay ng laban kung hindi sila masasaktan o mamamatay? Napagtanto nila na isang walang kabuluhang laban ito. Nakakagulat na ngayon lang nila napagtanto ito. Napagdesisyonan nilang tapusin na ito. Panahon na para magkaisa silang lahat bilang mga demi-humans na nakatira sa slum. Ngunit may isang bagay na hindi nila matitigil paglalabanan, kung sino ang magiging kasama ni Zenos. Para sa digmaang ito, walang gustong umatras. Tumingin si Lily kay Zenos na para bang wala siyang pangunawa. Tinanong siya kung alam niya ang pinag-uusapan ng mga babae at hindi siya tunay na alam. Ipinapalagay niyang gusto ni Zenos ang mga babae kaya't interesado siyang tiyakin na hindi sila mamatay. Ngunit hindi iyon ang layunin niya. Sila ang kanyang mga pasyente. At gaya ng sinabi ng kanyang guro sa kanya noon, may 3 klase ng mga healer. Ang ikatlong klase ay ang mga naggagamot ng mga sugat, ang ikalawang klase ay ang mga nagpapagaling ng mga tao, habang ang unang klase ay mga healer na nagsisikap upang gawing mas maganda ang mundo. Ang dummy ay naniniwala na siya ay nasa ikatlong klase at ang lahat ng ginagawa niya ay magpagaling ng mga sugat, ngunit iniisip din niyang dahil siya ay nasa slum, maaari niyang gawing mas maganda ang slum. Pinagdududahan pa rin ni Lily na hindi siya gusto ng mga babae. Sa totoo lang, magiging kapaki-pakinabang sa klinika kung patuloy na naglalaban ang mga nilalang. Sa ganoong paraan, patuloy silang magkakaroon ng mga sugat at dumarating ang mga kliyente sa kanilang ospital. Agad niyang pinili na aminin ang kanyang nararamdaman sa kanya. Kaya't sinabi niyang gusto niya siya,
ngunit naramdaman ni Zenos na isang pagkakaibigan na parang magkapatid. Kaya't sinabi niyang gusto rin niya siya. Nakakuha sila ng bayad at umuwi. Samantala, nag-aalala ang komandante ng mga Royal Knights tungkol sa piraso na ito. Tinawag niya ang kanyang vice commander na si Krishna, na tinaguri ang Iron Rose. Ibinunyag niya sa kanya na nakarinig siya ng rumor na hindi na naglalaban ang mga demi-humans. Hindi naniwala si Krishna na maaari nang tumigil ang kanilang laban. Mahalaga ang laban na iyon para sa kabutihan ng bansa. Upang mapanatili ang balanse, tinitiyak nilang maglalaban ang mga mahihirap at mahihina dahil kung abala sila sa laban na iyon, hindi nila maiisip na atakihin ang mga mamamayan at ang mga maharlika. Ang pagtatapos ng laban ay masama para sa kanila. Nalaman niyang isang tao ang nakialam sa laban, kaya't sinabi niyang dapat imbestigahan ni Krishna kung totoo ang rumor. At kung totoo, dapat niyang patayin ang taong sangkot upang magpatuloy ang bansa sa dati nitong takbo. Wow! Nagulat ako, may mga tao talagang ayaw ng kapayapaan. Sa klinika, ang tatlong babae ay nakatayo sa likod ni Zenos na pinuprotektahan siya mula sa wala. Sa katunayan, nang siya'y bumahin, lahat sila ay labis na protective. Si Zafaya ay nag-alok na aliwin siya gamit ang kanyang buntot at si Lo ay nag-alok ng kanyang kokomelon. Ngunit may isang tao na walang buntot o kahit kokomelon na maya-alok, si Lily. Galit siya habang tinitingnan ang sarili. Wala siyang laban sa mga ito. At kung may kompetisyon man, tiyak siya ang matatalo. Isang bagay na kaya niyang gawin ay magluto. Kaya't dali-dali siyang nagmamadaling maghanda ng tsaa. Pagbalik niya, nasaksihan niyang pinagagaling ni Zenos ang mga sugat ni Zafaya. Inamin niyang matagal nang hindi nasusugatan si Zafaya at ngayon pati ang isa sa kanyang mga lizard ay nasugatan din. Ibinunyag niyang sila ay nasugatan ng mga miyembro ng Royal Knights. Nagtalakay sila tungkol sa lakas ni Iron Rose at kung bakit siya ay patagilid na nanlurkang sa paligid nila. Pagkalabas ng usapan na iyon, nagtanong si Zenos tungkol sa hapunan at si Lily ay nag-iisip kung ano ang lulutuin, ngunit nagsimula ng magbanggit ang mga babae ng kanilang nais na hapunan. Dahil dito, sinabi niya na hindi siya nagtatanong sa kanila at tiningnan siya ng mga babae na nagulat. Inihanda ni Lily ang hapunan at nagsalo-salo silang kumain. Habang kumakain, nagkomento si Carmela na siya lang ang makakapagbuo ng 3 pinuno ng slum at nakaramdam siya ng hinala na may masama na mangyayari. Lumipad si Carmela patungo sa kanyang lodge pagkatapos mag-iwan ng isang salita na nagpapaalala sa kanya na hindi siya ligtas. Ang mga hinala ay bihirang mali dahil kinabukasan, nahanap ni Krishna ang daan patungo sa slum. Nakita niyang ang kasiyahan sa paligid ay hindi siya makapaniwala na ito pa rin ang slum na kanyang nakikilala noon. Nakakita siya ng lizard sa daan at nagpapanggap na nawala ng direksyon. Tinanong kung ito nga ba ang slum at tinanong kung bakit magaan ang samahan ng lahat. Sinabi ng lizard na hindi masamang mga tao ang iba pang mga nilalang at napagtanto nilang maaari silang magtulungan upang mamuhay ng magkakasama. Nang pilitin niyang magtanong kung sino ang nag-ayos, sinabi ng lizard na hindi siya kilala at hindi siya makapagsasabi ng anuman. Tumalikod siya ngunit inilabas niya ang kanyang baril upang atakihin siya. Matapang siya, kahit na malagay sa panganib ang kanyang buhay, hindi siya kailanman magsusumbong tungkol sa taong nagligtas sa kanila lahat. Inihayag niya ang kanyang katapatan kay Zenos, sinabing pwede siyang patayin kung gusto nila. Dumaan si Zafaya na may isa pang lizard at tinawag ng lizard ang kanilang pansin kaya tumakbo si Krishna palayo. Naalala niyang nasaktan niya si Zafaya noon at hindi niya maunawaan kung paano siya gumaling agad. Ibig sabihin, ang tagapamagitan ay isang malakas na tao at kung hindi sila mag-iingat, mapapalagay sa panganib ang kanilang kaharian. Tumigil siya sa pagtakas at nakita niyang nasa labas na siya ng slum pero nasa gitna ng wala. Naguguluhan siya sa kanyang lokasyon ngunit nakita niyang nasa paligid ang bahay ni Zenos at pumasok upang magtanong ng direksyon. Nang sinubukan siyang tulungan, lumabas si Lily na may tsaa at nakita siya. Inisip ni Lily na isang kliyente si Krishna at tinanong kung kailangan niya ng pagpapagaling. Napagtanto ni Krishna ang koneksyon. Ang lalaking nasa harap niya ay ang tagapamagitan. Inilabas niya ang kanyang baril at agad na binaril siya. Isang purple na ulap ang pumulibot kay Zenos habang nahulog ang tray ni Lily. Tumakbo siya patungo sa kanyang kapatid na humihingi ng tulong ng buong kaluluwa, na hindi siya patay. Lumapit si Lily upang iligtas si Zenos ngunit hindi rin siya makapasok sa nakakalason na gas. Si Krishna ay nagmadaling mag-isip nang makita si Lily, ang elf na babae kasama si Zenos, at inisip niyang siya ay ang parehong trafficker na kanyang hinahanap na responsable sa pagdukot ng mga bata sa buong kaharian. Agad nilinaw ni Lily ang hindi pagkakaintindihan at sinabi na si Zenos ang tumulong sa kanya mula sa human trafficking gang.
Humingi ng paumanhin si Krishna, inaamin ang kanyang maiinit na ulo sa pagpapaputok ng baril kay Zenos ngunit tiniyak kay Lily na hindi siya masasaktan ng labis dahil hindi nakamamatay ang gas. Subalit, nang mawala ang gas, napag-alaman na si Zenos ay walang kahit anong sugat, kaya nagtataka si Krishna kung paanong hindi siya nasaktan. Ipinaliwanag ni Zenos na gumamit siya ng depensibong mahika upang protektahan ang kanyang sarili ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Krishna dahil wala pang kaso na nakapagpigil ng kanyang magic gun ang depensibong mahika. Ipinagpatuloy ni Zenos ang pag-aangkin na gumamit lang siya ng simpleng depensibong mahika. Kaya't lumapit si Krishna at sinuri kung siya'y hindi nasaktan, tinanong kung isa siyang sikat na sorcerer. Sagot ni Zenos na hindi siya ganoon, ngunit hindi madaling maloko si Krishna. Ibinunyag niya ang kanyang posisyon bilang Vice Commander ng Royal Order of Knights at sinabi kay Zenos na maging tapat siya kung ayaw niyang magkaproblema. Samantala, tahimik na nagmamasid si Carmela at tinatangkilik ang kaganapang ito. Inisip ni Zenos na seryoso na siya at nalaman mula kay Krishna na nagpunta siya sa slums para sa isang lihim na misyon upang hanapin ang isang partikular na tao at arestuhin ito. Gusto niyang tulungan siya ni Zenos na hanapin ang taong iyon, hindi alam na siya na pala ang hinahanap niyang tao. Hindi ipinagbigay alam ni Krishna ang detalye tungkol sa taong hinahanap, ngunit pinilit pa ring tulungan siya ni Zenos at sinabi na ito ay kanyang tungkulin bilang mamamayan ng kaharian. Kaya't walang magawa si Zenos kundi ang tumulong. Nang malaman niyang ang hinahanap niya ay ang mediator na nag-ayos ng alitan sa pagitan ng mga faction, halos magbukas ang bibig ni Zenos sa gulat. Naniniwala si Krishna na ang mediator ay lingkod ng demonyo, na nagmamanipula at kumokontrol ng mga tao mula sa anino. Sinabi ni Zenos na huwag mag-isip ng labis at pinayuhan si Krishna na iwanan na lang ang mediator, na iyon na ang pinakamainam na hakbang para sa kanya. Nagsimulang magduda si Krishna kay Zenos dahil nagsalita siya na parang kilala ang mediator. Ngunit mabilis na nakaisip si Zenos ng dahilan upang magpaliwanag at makaligtas sa ngayon. Sa anumang kaso, matibay ang paniniwala ni Krishna at ng kanyang komandante na ang mediator ay isang pambansang banta dahil mayroon itong kakayahang pagkaisahin ang mga kalabang faction. Samantala, pinili ni Lily na ipagtanggol ang mediator at sinabi kay Krishna na baka nais lamang ng mediator na makatulong sa mga tao ng tapat, maliban sa bahagi ng pagkuha ng pera mula rito. Bago makapagduda si Krishna, mabilis na nilinaw ni Lily na hindi niya kilala ang mediator. Gayunpaman, itinuro ni Zenos na malapit ng maghating gabi at iminumungkahi na dapat nang bumalik si Krishna, inalok pa siyang samahan pabalik sa bayan. Tinanong ni Krishna kung pinapaalis siya ni Zenos at syempre, oo. Sinabi ni Zenos na nais lamang niyang mag-focus siya sa kanyang misyon. Kaya't nagpatuloy si Krishna ngunit sa paglabas, napansin niya ang isang kama sa ibaba na malinaw na ginagamit sa pagpapagamot ng mga pasyente. Kailangan ni Zenos magbigay ng dahilan na nagkataon lang na may extra bed sa kanyang bahay. Nagpasya si Krishna na manatili dahil ideal ito para sa kanyang investigasyon. Nangako si Krishna kay Zenos na magbabayad siya ng renta at hindi na tumanggi si Zenos upang hindi magkaproblema. Kaya't pinayagan niyang manatili si Krishna sa kanyang underground clinic. Hindi natuwa si Lily at upang ipakita na siya lamang ang waifu ni Zenos, umupo siya sa kanyang lap sa harap ni Krishna at pinatungan ang kanyang ulo. Hindi naiintindihan ni Zenos kung bakit ganoon ang ugali ni Lily, at si Carmela, na patuloy na nagtatago, ay tinulungan si Zenos na maunawaan na ginagawa ito ni Lily dahil sa pagkainggit. Hindi ito naisip ni Zenos at iniisip niyang nagpapalabi si Carmela tulad ng karaniwan. Patuloy na alaga ni Lily si Zenos, binubuga ang kanyang tsaa upang pag-initin, sinusuklay ang kanyang buhok, at pinapakain siya ng prutas. Ngunit wala sa kanilang dalawa ni Krishna ang nag-react, kaya't napilitan si Lily gumamit ng secret weapon na tinuro ni Carmela. Hinalikan niya ang mukha ni Zenos at malakas na sinabi na hindi niya siya papatulugan ngayong gabi. Ngunit ilang minuto lang, natulog din siya. Pinatulog ni Zenos si Lily at bumalik sa common room kung saan tinanong siya ni Krishna kung kilala niya ang mga taong nagdukot kay Lily. Sinabi ni Zenos na hindi niya kilala, ngunit naniniwala pa rin si Krishna na ang slums ay isang pugad ng child trafficking at ipinaliwanag kung bakit siya nagputok ng baril kanina. Muling humingi ng paumanhin si Krishna sa kanyang pagdeduce ng mabilis at ipinagmamalaki ang kanyang pagiging perpektong Vice Commander ng Royal Order of Knights ngunit tao rin siya at maaaring magkamali. Binago ni Krishna ang paksa at tinanong si Zenos kung kaya ba ng isang Master Healer na i-regenerate ang isang braso tulad ng isang Master Wizard na kayang protektahan ang sarili gamit ang depensibong mahika.
Sinubukang linawin ni Zenos na hindi siya Master Wizard, ngunit ang kanyang pansin ay nakuha ng banggitin ni Krishna ang Master Healer na kayang mag-regenerate ng buong braso. Hindi siya pinansin ni Krishna at gumawa ng sariling conclusion na tanging ang pinakamataas na antas ng mga healer lamang ang makakagawa nito. Kaya't hindi niya maintindihan kung paano ang ganoong tao ay narito sa slums o kung bakit siya nagpagaling ng braso ni Zafaya. Tinanong ni Zenos kung paano niya alam ang tungkol dito at inamin ni Krishna na siya ang nagkasugat sa braso ni Zafaya, kaya't siya ay isang kaaway ni Zenos dahil si Zafaya ay kaibigan niya. Hindi pa rin maintindihan ni Zenos kung bakit ganoon ang takot ni Krishna sa slums at ipinaliwanag ni Krishna na ang kanyang ina, isang napakabait na babae, ay palaging pumupunta sa slums araw-araw upang magbigay ng pagkain sa mga gutom hanggang isang araw, pinatay siya ng isang tao na nakatira doon. Si Krishna na isang bata pa noon ay nalaman mula sa investigasyon na ang kanyang ina ay pinatay ng isang grupo ng mga tulisan na nais nakawin ang kanyang wedding ring. Mula noon, nagpasya si Krishna na maging isang hindi matitinag na bayani. Isang taong may kakayahang maghatid ng katarungan sa mga nagdusa ng hindi makatarungan at parusahan ang mga kriminal, lalo na ang mga mula sa mga slum, upang matiyak na walang ibang bata na mapaghiwalay sa kanilang ina tulad ng nangyari sa kanya. Pagkatapos niyang matapos ang kanyang kwento, umaga na at umaalis na siya sa kanyang klinika. Habang naglalakad, ramdam ni Zenos ang labis na awa para sa kanya. Paano mangyayari na ang isang babaeng labis na nagmahal sa mga tao sa slum ay mapapatay ng mga parehong tao na kanyang minahal at pinrotektahan sa slum? Alam natin na siya ay mabait at naniniwala na ang bawat isa ay may mabuting ugali. Agad itong napansin ni Carmela at bumaba siya upang makipag-usap sa kanya. Sinabi niya kay Zenos na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa sinabi ni Krishna at hindi ibig sabihin na mabuti ang kanyang ina o na siya na parehong tao na may galit sa kapayapaan sa slum ay isang mabuting tao. Ipinayo niya na bilang isang tao na nakatira na ng 300 taon, alam niya kung ano ang ibig sabihin na makatagpo ng mga tao tulad ni Krishna. Nagpapasalamat si Zenos sa magagandang salita ni Carmela at pinaalala pa niya kay Zenos na hindi pa niya tinanggal ang bandila na inilagay niya sa labas ng klinika. Ang bandila ay upang pigilan ang mga demi-human na pumasok sa klinika upang hindi makatagpo si Krishna. At sa totoo lang, naging epektibo ito dahil walang dumalaw noong naruroon si Krishna. Nang matanggal ang bandila, pumasok si Zaphir para sa kanyang paggamot. Kasabay nito, bumalik si Krishna. Swerte na lang, hindi maganda ang kanilang muling pagkikita. Hindi kailanman naging maganda ito. Pareho nilang inilabas ang kanilang mga baril upang magpaputok sa isa't isang ngunit agad na nakialam si Lily. Sinabi niya na nawalan din ng daraanan si Zaphia at tinutulungan nila siyang makapunta. Saglit, bakit nila iniisip na paniniwalaan ito, gaya ng inaasahan, hindi ito tinanggap ni Krishna. Nagpatuloy siyang magtanong kay Zaphia kung paano muling tumubo ang kanyang braso pagkatapos siyang barilin. Ipinilit ni Zaphia na may isang tagapamagitan na may kapangyarihang magpagaling. Hindi interesado si Zaphia sa buong usapan. Sinabi niya na natagpuan na niya ang kanyang daraanan at nais na umalis. Bago umalis, iniwan ni Zaphia si Krishna ng isang payo na kung nais niyang hanapin ang taong namamahala sa human trafficking, dapat niyang hanapin ito sa loob at hindi sa labas. Nais niyang maunawaan ni Krishna at ipinaliwanag ni Zaphia na ang pinuno ng grupo ng human trafficking ay isang aristokrata at hindi isang mahirap na tao sa slum. Hindi maniniwala si Krishna sa mga sinabi nito. May pananaw siya na ang mga mayayaman ay mabuti at ang mga mahihirap ay masama. Nang sabihin ni Zaphia kung sino ang aristokrata, siya ay isang mayamang noble na tinatawag na Kalinder. Hindi naniniwala si Krishna. Nagalit si Zaphia. Nagmura siya na ang tanging tao lang na naniniwala sa mga mahihirap ay ang tagapamagitan na nais patayin ni Krishna. Ipinagpatuloy pa niyang turuan si Krishna na ang pagiging mahirap ay hindi nangangahulugang masama sila at dapat niyang baguhin ang kanyang pananaw. Naging matindi ang pag-uusap at nakialam si Zenos. Ibinunyag niya na siya ang tagapamagitan ngunit hindi angkop ang kanyang personalidad sa ideya ni Krishna ng tagapamagitan. Inaasahan niyang ang tagapamagitan ay nakakapagpagaling lang. Ngunit si Zenos ay may kapangyarihan sa pagpapagaling at depensa. Ipinakita niya na kaya niyang gawin ang parehong mga bagay ngunit hindi ito pinansin ni Krishna. Alam lang niyang nakipagsabuatan siya sa mga demi-human kaya hindi na siya maaaring maging kaibigan. Naglakad siya palayo na galit. Ngunit hindi siya umuwi. Sa halip, nagdesisyon siyang bisitahin si Kalinder. Nang makipagkita siya, sinabi niya na nakarinig sila ng masamang balita tungkol sa seguridad sa paligid ng lugar na iyon kaya nais niyang tiyakin na ligtas siya.
Nais niyang makita ang kanyang kagamitan sa seguridad at nang samahan siya, mukhang maayos ang lahat. Malapit na niyang tanggapin na nagsisinungaling si Zaphia nang bigla niyang maisip ang pamamahagi ng kanyang seguridad. Nagkunwari siyang nais magtungo sa banyo kaya naglakad-lakad siya sa paligid ng bahay. Nakakita siya ng isang balon at tumalon sa loob ng walang pag-iisip. Nang pumasok siya, may nakita siyang isang tanawin na ikinagulat niya ng lubos. Maraming batang nakatali doon. Talaga, ang lalaking ito ang human trafficker. Ang mga mata ng mga bata ay nakatali ngunit narinig nila ang kanyang boses at nakaramdam ng kaluwagan kahit na natatakot. Nang subukan niyang iligtas sila, dumating si Calendar at binaril siya gamit ang kanyang baril. Bumagsak siya sa lupa, tinitingnan ng mga bata at nagsisisi na hindi niya sila mailigtas. Nais niyang magpasalamat sa kanyang ina na nagsasabing hindi siya maaaring maging isang bayani. Nilapitan siya ni Calendar. Tinanong siya kung bakit hindi siya nagmamasid sa kanyang sariling buhay at bakit kailangan niyang manghimasok sa buhay niya. Paalala niya na siya ay isang aristokrata at wala siyang karapatang manghimasok bilang isang kabalyero. Nakikita na ni Krishna ang langit. Pakiramdam niya malapit na siyang mamatay ngunit dumating ang kanyang mga tagapagligtas. Ipinakita ni Zaphia ang sarili at dumating din si Zenos. Banta ni Calendar na papatayin niya sila at nang binaril niya si Zenos, lumabas ito na hindi nasaktan. Lumapit siya kay Calendar at patuloy na binabaril siya. Nang lumapit siya kay Calendar, kinuha niya ang baril mula sa kamay nito at inatake si Calendar na akala ay mamamatay siya agad. Sinabi niya kay Calendar na dapat siyang humingi ng paumanhin ngunit hindi alam ni Calendar kung kanino siya dapat mag-sorry. Nagmakaawa si Calendar na huwag siyang patayin at basta-basta na nag-apologize kay Krishna ng galit. Binabaril siya ni Zenos ngunit hindi siya pinatay. Pakiramdam ni Krishna na malapit na siyang mamatay. Nakiusap siya kay Zenos na iligtas ang mga bata ngunit sinabi ni Zenos na siya mismo ang dapat gumawa nun. Pinagaling siya ni Zenos at nagulat siya kung sino siya. Tinawag niya siyang bayani at sinabing hindi siya maaaring maging bayani. Ngunit ipinakita sa kanya ni Zenos ang mga bata at kung paano nila siya tinitingnan bilang bayani. Pumunta siya sa mga bata at natuwa sila. Sinabi ni Zenos sa kanya na ang isang bayani ay hindi ang taong perpekto, kundi ang taong handang iligtas ang iba. Umalis sila roon kasama ang mga bata at sinabi ni Zenos na kailangan niyang bayaran ang mga bayarin. Ngumiti siya sa kauna-unahang pagkakataon at pinagtawanan siya na mukhang awkward ang kanyang ngiti. Ilang araw ang lumipas, namili ng mga groceries si Zenos kasama si Lily. Ngunit habang dumadaan siya sa ilang pamilyar na kalye, bumalik sa kanya ang mga alaala ng kanyang pagkabata. Dati siyang isang ulilang bata sa squatter hanggang sa isang araw ay dumating ang isang adventurer na nagngangalang Aston na naghahanap ng mahihire. Wala siyang pakialam kung ano ang kayang gawin ni Zenos dahil gusto lang niya ng taong tag-otos at magiging alipin niya. Sinabi ni Zenos kay Aston na marunong siya ng healing magic pero pinagtawanan lang siya nito dahil imposibleng ang isang mahirap na ulila mula sa squatter ay may ganoong edukasyon. Gayunpaman, tinanggap ni Aston si Zenos sa kanyang grupo at nagsimula silang gumawa ng mga pakikipagsapalaran. Kapag lumalaban si Aston sa mga halimaw, nananatili si Zenos sa likuran niya at pinapagaling agad ang kanyang mga sugat, kaya naramdaman ni Aston na parang wala siyang kamatayan. Akala niya ay dahil lahat ito sa kanyang sariling galing at wala namang silbi si Zenos na nakatayo lang sa likuran. Kaya pinaalis niya ito. Sa kasalukuyan, pinamumunuan ni Aston ang kanyang grupo na Golden Phoenix papasok sa isang lungga ng mga halimaw dahil may makapangyarihang noble na nag-utos sa kanila na kumuha ng balahibo ng halimaw. Chill lang ang lahat at ang ilan ay lasing pa dahil parang celebrity ang Trato sa kanila kahit saan sila magpunta. Pagkapasok pa lang nila sa kuweba ay agad nilang nakita ang mga Flame Fox at iniutos ni Aston sa isang kasama na gumamit ng defensive spell bago siya sumugod ng pabaya. Kinagat ng halimaw ang kanyang kamay na nagdulot ng matinding paso kaya natarante si Aston dahil hindi siya sanay sa sakit. Samantala, inatake rin ng mga Fox ang iba pang miyembro ng grupo at pakiramdam ni Aston ay napapaligiran siya ng mga inutil. Lumapit siya sa taong in charge sa defensive magic na hindi maayos makapag-focus ng mana dahil sa hangover. Inutusan ni Aston ang lahat na umatras at pagkalabas nila ng kuweba ay nagsimula silang magsisihan sa pagkabigo. Naisip ng defense guy na baka si Zenos ang talagang gumagamot sa kanila noon pa man. Tumanggi si Aston na paniwalaan ito dahil hindi naman niya napansin pero nagpasya siyang kumuha ng bagong healer na may tamang kwalifikasyon. Ilang linggo ang lumipas, bumalik sina Aston at ang kanyang grupo sa kuweba kasama ang healer na si Human. Sa kasamaang palad, handa na ang mga halimaw ngayon at agad silang inatake ng hindi inaasahan. Nablock man ni Aston ang mga atake ng halimaw, tinamaan naman ng fireball ang wizard ng grupo na tumago sa depensa at nasugatan.
Agad siyang ginamo ni Human pero napansin niyang kailangan itong isugod sa ospital. Samantala, nahihirapan si Aston na tamaan ang mga halimaw at mabilis siyang napapagod, na hindi niya maintindihan. Sinabi ni Human na kailangan na nilang umatras dahil mamamatay ang wizard kung tatagal pa sila, kaya napilitan si Aston na mag-utos ng pag-atras. Pagkalabas nila ng kuweba, sinisi ni Aston ang defense guy dahil sa kapalpakan pero sinabi ni Human na hindi ito kasalanan nito. Tinutukan ni Aston si Human at inutusan siyang gamutin agad ang wizard para makalaban uli. Pero tinanong siya ni Human kung totoo bang sinasabi niya. Sabi niya, tanging ang mga santo at mga high-level na healer lang ang kayang gumawa ng ganoong klaseng paggaling agad, at napaisip si Aston kung si Zenos nga ba ay gumagamot sa kanila mula sa ganoong kabigat na pinsala noon. Makalipas ang ilang sandali, bumalik siya sa lungsod kung saan sinalubong siya ng butler ng noble upang sabihing nabigo siya sa misyon at hindi na siya dapat magpakita pa uli sa lungsod. Natarante si Aston at nagmakaawa ng isa pang pagkakataon, sinisisi si Zenos sa kanilang pagkatalo. Binigyan siya ng butler ng isa pang tsansa at nagdesisyon si Aston na kunin muli si Zenos upang magamit ang kanyang talento at muling sumikat. Di nagtagal, nagtungo sina Aston at ang defense guy na si Gael sa squatter upang hanapin si Zenos. Nagpasya silang humingi ng tulong mula sa 3 demi-human na tribo. Una nilang pinuntahan ang tribong Lizardman at sinabi ni Aston kay Zaphia na hinahanap niya ang isang healer na nagngangalang Zenos na dumating sa squatter 2 buwan na ang nakakalipas. Natawa ng sobra si Zaphia nang marinig yun at nagsabing mukhang ang tanga si Aston para paalisan ang isang taong kasing galing ni Zenos. Na-offend ang pulang buhok at sinubukang bunutin ang kanyang espada pero umatras agad ng mapansing napapalibutan siya ng mga mandirigmang butiki. Sinabihan siya ni Zaphia na umuwi na lang dahil wala siyang oras, at pati si Zenos, para makipag-ayos sa mga katulad niyang tanga. Galit na galit si Aston sa narinig pero isang malamig na tingin mula kay Zaphia ang nagpaalala sa kanya ng agwat ng lakas nila kaya umatras siya agad. Pumunta siya sa tribo ng mga beastman at pinagtawanan din siya ni Linga bilang tanga na nagtanggal kay Zenos. Sinabi nitong ayaw niyang makipagnegosyo sa kagaya niya. At bago pa man makapagpakitang gilas si Aston, tinakat na siya ni Linga sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang bilis. Sunod siyang pumunta sa tagwa ng mga orc at halos kaparehong tugon ang natanggap niya kay Lo, pero sa pagkakataong ito ay naging matalino siya at umalis na lang ng hindi nagyabang. Pagkalabas, nagwala si Aston dahil hindi siya makapaniwalang may ganitong impluensya si Zenos sa mga iskinita. Biglang napansin ni Gael si Zenos na naglalakad kasama si Lily at lumapit silang dalawa para harapin siya. Nagmamagaling si Aston at sinabing tsamba lang na nakaligtas si Zenos ng mag-isa sa loob ng 2 buwan. Sagot ni Zenos, wala siyang oras makipagkwentuhan at tumuloy sa kanyang lakad, na lalong nagpagalit kay Aston. Sumigaw si Aston na pumunta siya roon para kunin muli si Zenos sa grupo. Malamig na tinanggihan ni Zenos, sabay sabing walang tatanggap sa isang trabaho na walang bayad at masamang kondisyon. Nainsulto ang pulang buhok at sinabing dapat magpasalamat si Zenos na makakasama siya sa isang sikat na grupo. Napabuntong hininga si Zenos at sinabing tutulong siya kung ganun sila kadesperado, pero sa pagkakataong ito ay sisingil siya ng tamang halaga para sa pagpapagaling at defensive spells. Nabigla si Aston at sinabihang wala siyang karapatang mag-demand dahil wala naman siyang ibang mapupuntahan. Bigla namang dumating ang ilang tao mula sa iskinita at masayang kinausap si Zenos. Napalibutan agad siya ng mga tao at nalito si Aston sa nangyayari. Nang makaalis na ang lahat, nagpas siyang umuwi si Zenos at nagsimulang sigawan ni Aston habang pinapaalala sa kanya na siya ang kumuha sa kanya mula sa lansangan. Sawa na si Zenos sa ugali nito kaya diretsahan niyang sinabing uli na ang lahat. Umalis siya habang naiwan si Aston na galit at nagtangkang salakayin si Zenos. Pero bago pa siya makalapit ay tinamaan siya ng bala at tumilapon sa gilid ng kalsada. Tinawag siyang tanga ni Krishna dahil nagtangkang umatake sa harap ng Vice Commander ng Royal Guards. Nagulat si Zenos na makita siya roon at tinanong kung anong ginagawa niya sa bahagi ng iskinita. Sagot ni Krishna, hinahanap niya si Zenos at naligaw siya, pero ayos lang dahil natagpuan din niya ito. Habang nag-uusap sila, lalo pang nalito si Aston dahil may koneksyon si Zenos hindi lang sa mga pinuno ng iskinita kundi pati sa Royal Guard. Nang tumayo si Aston, sinabihan siya ni Krishna na inaaresto siya dahil sa tangkang pananakit. Sinisi agad ni Aston si Gael at tumakbong palayo na may balak gantihan si Zenos sa pambabalwala sa kanya. Makalipas ang ilang araw, nagtipon ang lahat sa bahay ni Zenos at pinag-usapan kung paanong nilapitan sila nina Aston at ng tauhan niya. Sinabi ng 3 pinuno kay Zenos na pinasundan nila ang 2 sakaling magdulot ng gulo, pero laking gulat nila nang bigla itong nawala ng walang bakas.
Natuwa si Lily at inakalang sumuko na sila sa paghahanap kay Zenos. Pero biglang lumitaw si Carmela sa likuran niya at sinabing baka pumunta ang dalawa sa underground guild na tumatanggap ng kahit anong ilegal na trabaho kapalit ng tamang halaga. Natakot si Lily sa narinig pero sinabi ni Zenos na mahal maningil ang underground guild. Dagdag pa ni Carmela, kung ganun kadesperado si Aston para kunin siya, malamang ay gipit ito sa pera. Natuwa si Lily sa narinig pero sinabi ni Zaphia na may kakaibang bearang mercenaryo na tinatanggap kahit anong trabaho kahit walang bayad basta't may matugunang kondisyon. Kinagabihan, nakita ni Lily na gising pa si Zenos kaya gumawa siya ng tsaa at hinaplos ang ulo nito para mapakalma. Nakatulog agad siya at nang may tabi ni Zenos siya sa kama, nadatnan niya si Carmela sa labas na naghihintay. Hinimok siya nitong magsalita ng malaya tungkol sa kanyang grupo at sinabi ni Zenos na dapat ay sinuntok na lang niya si Aston noong nakita niya ito. Nagsimula nang magtanong si Carmela kung paano siya naging mahusay sa healing magic at sinabi ni Zenos na sinubukan niyang buhayin ang isang patay noong bata siya pero malupit siyang pinarusahan ng kanyang guro dahil doon. Nagulat si Carmela sa narinig dahil bawal ang rin emission at nagsimulang ikwento na may mga artificial life forms 300 taon na ang nakalipas noong buhay pa siya. Ikinwento niya ang tungkol sa mga nakakatakot na golem na ginamit ng Demon Army sa gyera laban sa tao. Nang matapos ang kwento, nagpas siyang matulog si Zenos. Bigla na lang yumanig ang lupa at lumipad si Carmela para tingnan ang nangyayari sa iskinita. Nakita niyang may ilang bahagi ng iskinita na nasusunog at isang dambuhalang golem ang nagwawala roon. Natakot siya at inakalang nausag niya ang iskinita sa pagbanggit ng mga golem. Winuwasak ng dambuhalang golem ang lahat ng madaanan habang nagtatakbuhan ang mga tao para sa kanilang buhay. Dumating si Zenos upang makita ito ng malapitan, at kasama niya si Carmela. Sabi ni Carmela, kainahinala na may sinaunang sandata na gaya nito na nasa lansangan ng iskinita, at nagtaka sila kung paano ito napunta roon. Biglang dumating ang 3 pinuno ng gang at natuwa si Zenos na ligtas sila. Sabi ng mga babae, hindi sila nasaktan ngunit malubhang nasugatan ang kanilang mga tauhan dahil sa halimaw. Tinanong nila si Zenos tungkol sa dambuhalang halimaw dahil hindi pa sila nakakita ng ganoon, at sinabi niya na isa itong artificial na nilalang na nilikha gamit ang magic na teknolohiya na akala'y wala na. Sabi ni Lo, iniulat ng isa sa kanyang mga orc na ang golem ay nagmula sa kailaliman ng iskinita, kaya't nagtaka si Zenos kung ang underground guild ang may gawa nito. Nagpasya siyang unahin muna ang pagpapagaling sa mga sugatan at inutusan ang 3 babae na tipunin ang lahat ng sugatan sa isang lugar. Nangako siya na pagbabayaran ng gumawa nito ang kanyang ginawa, ngunit mula sa malayo, pinapanood ng lalaking nagpadala ng golem ang nangyayari. Ang mamamaslang na si Guide ang nasa likod ng pag-atake. Tinanggap niya ang trabaho matapos siyang lapitan ni Eston para maghiganti, at halos wala siyang sinangil dahil mas interesado siya sa layunin ni Eston kaysa sa pera nito. Nang malaman niyang gusto lang ni Eston na ibuhos ang kanyang galit kay Zenos at sa mga taong malapit dito, natawa lang siya ngunit tinanggap ang alok dahil sapat na iyon upang masiyahan ang kanyang baluktot na pag-iisip. Ipinakita niya kay Eston ang golem core na kanyang dying develop at sinabi nitong sapat na ito upang tuluyang talunin si Zenos. Ngayon, pinapanood ni Guide ang paninira ng golem at iniisip na sapat na ang pinsala nito, pero hindi ito kasing bilis ng inaasahan niya. Nais niyang malaman kung ano ang mararamdaman ni Zenos kapag nagsimulang mamatay ang mga taong mahalaga sa kanya, isa-isa. Ngunit hindi papayag si Zenos na mangyari ito. Habang tinutulungan ng 3 gang ng mga demi-human ang mga sugatan, ginamit ni Zenos ang isang makapangyarihang long-range healing spell at agad na gumaling ang lahat. Sinimulan niyang gamutin ang mga minor injuries, ngunit inis siya habang ginagawa ito dahil hindi siya sigurado kung babayaran siya para sa paggamot sa daan-daang tao, at bukod pa roon, nasa bahay pa rin si Lily. Pinapanood ni Guide ang lahat mula sa kanyang pwesto at humanga siya sa kakayahan ni Zenos sa pagpapagaling, ngunit alam niyang hindi nito mareresolba ang problema hanggat hindi nila napupuksa ang golem. Gusto niyang makita kung paano ito susubukan ni Zenos. Nang matapos ni Zenos ang paggamot sa lahat ng sugatan, nakahinga na siya ng maluwag. Tinitigan niya ang golem na patuloy pa ring naninira at naisip kung aalis din ba ito kapag nagsawa. Sabi ni Carmela, imposibleng mangyari iyon dahil hindi tumitigil ang mga golem hanggat hindi natatapos ang kanilang utos, at naniniwala siyang ang utos ng golem na ito ay wasakin ang mga iskinita. Napailing si Zenos sa narinig, pero sinabi ni Carmela na dapat imposible nang makagawa ng golem sa panahon ngayon. Ang mga high-purity magic stone na kailangan para sa golem core ay matatagpuan lamang sa pinakatimog na kontinente na dating teritoryo ng mga Demon Lord, at halos lahat ng ito ay nagamit na. Bukod pa roon, ang itim na sining ng mahika ay nalimot na ng panahon at ang mga materyales na kailangan upang makabuo ng golem ay napakabihira.
Nagtaka siya kung sino ang may access sa lahat ng iyon. Sabi ni Zenos, wala nang saysay ang mag-isip patungkol doon dahil kailangan muna nilang sirain ang golem. Binalaan siya ni Carmela na delikado ito, pero nagboluntaryo pa rin ang mga babae na sumama sa kanya dahil hindi nila papayagang sirain ng halimaw ang kanilang tahanan. Tinanong ni Zenos si Carmela kung paano sirain ang isang golem, at sinabi nitong kailangang sirain ang core nito, kung hindi ay patuloy lang itong magre-regenerate. Ngunit ayaw sirain ni Zenos ang core dahil gusto pa niya itong ibenta. Pinangunahan niya ang mga babae palapit sa golem at sinabi ang ibigay ang lahat ng lakas nila. Sumugod ang mga ito at binigyan sila ni Zenos ng buffs, kaya't agad nilang naramdaman ang pagtaas ng kanilang lakas at bilis. Isang atake lang ay sapat na para magbitak ang binti ng golem at pabagsakin ito. Ngunit agad nitong nir-iper ang sarili at pinatalsik si Linga. Buti na lang naroon si Zenos para saluhin siya at ginamo niya agad ito, kaya parang hindi man lang siya nasaktan. Hindi ganoon kadali para kay Zenos dahil matagal na siyang walang laban, pero unti-unti siyang nakabawi habang nagpapatuloy ang labanan. Sinisikap niyang manatili sa tamang distansya mula sa mga babae upang epektibo ang kanyang mahika, at patuloy siyang nagpapalit-palit ng defensive at healing spells ayon sa pangangailangan. Samantala, patuloy na sinisira ng mga babae ang golem, at napansin ni Zenos na may kaunting delay ang regeneration nito. Inutusan niya ang mga babae na basagin ang parehong binti ng golem, at nang gawin nila ito, bumagsak ito. Ngunit huli na nilang napansin na may isang batang babae sa lugar na hindi nailikas sa oras at babagsak ang golem sa kanya. Natarante si Zenos dahil hindi niya malinaw na makita ang bata upang gamitan ng defensive magic, kaya't sumugod siya agad upang protektahan ito. Hindi siya umabot bago bumagsak ang golem, pero sa gulat niya, mismong ang golem ang gumawa ng paraan upang protektahan ang bata. Nagtaka si Zenos sa nangyari, pero agad niyang sinuri ang golem habang tumatakbo palayo ang bata. Nang matapos niya ang pagsusuri, dumating si Carmela at sinabi niyang kakaiba ang kilos ng golem. Sinabi ni Zenos na hindi ito ganap na artificial, ang core ng golem ay nasa kaliwang bahagi ng dibdib nito, at hindi lang ito magic stone kundi si Eston mismo. Nakikita ni Guide ang lahat ng ito mula sa malayo at napapangiti siya sa sarili habang pinapanood si Zenos na unti-unting nabubunyag ang kanyang panlilinlang. Mga hindi perpektong magic stone lang ang meron siya, at ang pinakamabisang paraan para makagawa ng golem core gamit ang mga ito ay pagsamahin ito sa isang tao. Gayunpaman, ang mga golem na gawa sa ganitong paraan ay mahirap kontrolin. Pero inisip ni Guide na dahil si Eston ay isang hanggal na punong-puno ng negatibong emosyon, hindi na ito magiging ganoon kahirap kontrolin. Pinaniwala niya ang pulang buhok na kailangan niya ang magic stone para sa kanyang paghihiganti at pinagsama ito sa kanya upang malikha ang core ng golem. Ngayon gusto niyang makita kung kayang patayin ni Zenos ang isang matagal ng kaibigan para iligtas ang mga taga-slums. Subalit plano ni Zenos na harapin si Eston ng personal. Sinabihan niya ang mga babae na umatras dahil siya lang ang makakagawa nito at sumunod naman sila. Umalis din si Carmela dahil malapit nang sumikat ang araw, at naiwan si Zenos na mag-isa kasama ang golem. Sigurado siya na si Eston ay nasa loob pa rin nito. Sabi niya na parang hindi ka panipaniwala na ang isang makasariling tao tulad niya ay magliligtas ng bata. Pero naalala niya na ang dahilan kung bakit sabik si Eston sa pera ay dahil namatay ang kanyang kapatid na babae sa sakit at wala siyang perang pambili ng gamot. Tinanong ni Zenos kung naalala ba niya ang kanyang kapatid noong nakita niya ang batang babae, at inisip na baka may natitira pang pagkatao kay Eston, pero huli na ang lahat. Gumawa siya ng espada gamit ang mana at sumugod sa golem, tinaga ang parehong braso nito ng malinis. Habang umuungol ang golem, muli siyang sumugod at tinaga ito sa dibdib gamit ang buong lakas, kaya lumitaw si Eston na nakasiksik sa loob nito. Sinabi ni Zenos na ito na ang katapusan at pinutol siya ng walang pag-aalinlangan. Nagulat si Guide sa nakita dahil hindi niya inaasahang magiging ganito kawalang awa si Zenos, pero naunawaan din niyang baka ito ay paghihiganti para sa lahat ng masamang ginawa sa kanya. Nagpasya siyang umalis dahil sa pagkadismaya pero may nakita siyang kakaiba, hindi lang pinapatay ni Zenos si Eston, pinapagaling niya rin ito ng sabay. Sinisira niya ang mga bahagi ng katawan ni Eston na pinagsanib ng magic stone at pinapalitan nito agad ng normal na katawan ng tao. Nakakapagod ito, pero patuloy pa rin si Zenos. Hindi makapaniwala si Guide sa kanyang nakikita, na may natitira pa ring lakas at galing si Zenos kahit nakagamot na ng daan-daang tao. Hindi niya may proseso na may isang taong ganoon kahusay, at nagsimulang magbago ng plano. Samantala, sinabi ni Zenos kay Eston na mas mabuting mamatay siya roon para sa kabutihan ng mundo, pero hindi niya ito papayagan dahil may kailangang magbayad sa pinsalang dinulot sa slums at sa serbisyo niya sa paggagamot buong gabi.
Kaya buhayin niya si Eston para singilin siya at ang kanyang kasabwat. Ang isa pang dahilan ay 2 beses siyang tinulungan ni Eston sa nakaraan, una ay nang iligtas siya sa lansangan, at pangalawa ay nang bigyan siya ng gintong barya bilang huling bayad na siyang tumulong sa kanyang palayain si Lily, at iyon ang nagbago ng kanyang buhay. Dagdag pa ni Zenos, ang pinakamahalaga sa lahat, isa siyang manggagamot, at hindi niya kayang hayaang may mamatay sa kanyang harapan. Sa sinabi niyang iyon, tinaga niya ang Magic Stone sa puso ni Eston ng buong lakas at nabasag ito. Sa wakas ay ganap nang nakalaya si Eston mula sa Magic Stone. Nakaluhod, inamin niyang napakahusay ni Zenos na para bang gusto niyang masuka. Nakita niya si Zenos na tumutulong sa mga demi-human na babae, at ngayon napagtanto niya na ganoon din ang ginagawa nito sa kanilang grupo noon. Bumagsak siya sa lupa at nagmakaawa ng tawad kay Zenos kahit hindi siya karapat-dapat. Sinabi ni Zenos sa kanya na tumayo na, pero ayaw tumayo ni Eston hanggat hindi siya napapatawad. Sinabihan siya ni Zenos na magmadali dahil kailangan pa niya siyang suntukin sa mukha. Napatanga si Eston, pero ginamit ni Zenos ang huling bahagi ng kanyang mana para palakasin ng 10 beses ang kanyang suntok. Habang paatras siyang naglalakad, ngumiti si Zenos ng kakaiba at sinabing isa pang dahilan kung bakit hindi niya ito pinatay kanina ay dahil hindi pa niya ito nasusuntok. Sa sinabi niyang iyon, sinuntok niya si Eston ng buong lakas at pinatalsik ito palayo. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik ang ulirat ni Eston at nakita niya si Krishna sa tabi niya. Tinanong niya kung nasaan si Zenos at sinabi niyang nakasalubong niya ito at ikinwento sa kanya ang lahat. Sabi niya na isang himala na walang nasaktan sa insidenteng ito at habang buhay na may utang na loob si Eston kay Zenos. Pagkatapos ay inaresto niya si Eston para sa mahabang listahan ng mga krimen, at dinagdag pa ang public indecency. Doon lang napagtanto ni Eston na hubad pala siya. Binigay ni Krishna ang mensahe ni Zenos, kinuha niya ang espada ni Eston para maibenta at ipambayad sa mga pinsala. Na-realize ni Eston na wala na talaga siyang natira, pati damit wala na. Pero may iniwan si Zenos na pamamaalam, isang gintong barya, tulad ng ibinigay sa kanya noon. Sabi ni Krishna na ayaw na siyang makita ni Zenos kailanman, at napaiyak si Eston na parang bata nang marinig yun. Samantala, pagod na si Zenos habang pauwi pero nasalubong niya ang mga demi-human na babae at ay nalalayan siya kahit sinabi niyang ayos lang siya. Pagdating nila sa bahay, agad na nagbuhos ng tsaa si Lily para sa kanya bilang pagbati sa pagbabalik, dahil sigurado siyang babalik siyang ligtas. Ilang araw ang lumipas, binisita ni Krishna si Zenos upang sabihin sa kanya ang tungkol sa investigasyon ng insidente sa Golem. Sabi niya, wala pa rin silang solidong ebidensya pero naniniwala sila na ang nasa likod ng Golem ay ang lalaking tinatawag na Guide. Nangako si Zeno na hahanapin niya si Guide balang araw at kukunin ang lahat ng utang nito kasama ang tubo. Pero sabi ni Kish, magiging mahirap yun dahil wala itong iniwang bakas at ang gusaling pinagtapuan nila ni Aston ay nilinis at inabandona bago pa ito matagpuan ng mga kabalyero. Sabi ni Zaphia na nag-imbestiga rin siya at nalaman na kamakailan lang sumali si Guide sa Underground Guild at madalas ay nag-iisa lang ito kumikilos. Nakarinig rin si Linda ng parehong mga kwento at sabi ni Lo normal na gawain sa Underground Guild na huwag makialam sa buhay ng iba. Naniniwala siyang wala ring masyadong malalaman kahit tanungin nila ang mga tao roon. Sabi ni Krishna na isinama na nila si Guide sa wanted list at kasalukuyang tinutugis ng mga kabalyero. Pero dahil napakagaling niyang magtago ng kanyang bakas, maaaring wala pa rin silang matagpuan. Gayunman, naniniwala ang 3 babaeng boss na lalabas din si Guide sa kanyang pagtatago at magiging abala ito sa hinaharap. Sinabi ni Krishna sa kanila na tigilan ang paghulang wala sa lugar dahil hindi ganoon gumagana ang mga bagay. Tinawag naman nila siyang hapokrito dahil pati siya ay humuhula lang din. Sabi ni Krishna na may sapat siyang karanasan at impormasyon para bumuo ng teorya na iba sa basta paghula lang. Sabi ni Zenos sa mga babae na mabuti at nag-aaway sila ng sibilisado. Pero pinayuhan niya silang magharap-harap habang nag-uusap dahil naiilang na siya. Sabi ni Krishna na isa siyang iginagalang na Royal Knight at hindi pwedeng makaupo sa iisang mesa kasama ang 3 pinuno ng gang. Sinabi naman ng mga demi-human na ayaw rin naman nila sa kanya. Walang ganang makisali si Zenos sa kanilang mga kalokohan kaya itinaboy na lang niya sila palabas ng klinika dahil gusto niyang magpahinga ngayong araw. Umupo siya para magbasa ng libro at dumating si Lily na nag-aalala. Sabi niya na mukha talagang pagod si Zenos simula nang umatake ang Golem at may naisip siyang paraan para gumaan ang pakiramdam nito. Sabi niya, dapat silang dalawa ay pumunta sa hot spring. Pero bago pa niya ito masabi, biglang pumasok si Zaphia na ikinagulat ni Lily. Sabi ni Zaphia na may magandang ideya siya para kay Zenos,
dahil mabigat pa rin sa isip nito ang insidente sa golem, dapat silang pumunta sa hot spring. Mukhang nagustuhan ito ni Zenos pero nagalit si Lily dahil mawawala ang kredito sa kanya. Umalis na si Zaphia at dumating naman si Linga na may hinahanap. Sinabi rin niyang mabigat ang naging epekto ng golem attack at iminungkahi rin ang hot spring. Sabi ni Zenos na magandang ideya iyon pero bago niya masabing may kasunduan na sila ni Zaphia, umalis si Linga at sinabing sasama siya ngayon dahil ipinangako raw ni Zenos. Mas lalong nena si Lily. Pagkatapos ay dumating din si Lo. Ngayon, agresibong tinanong siya ni Zenos kung naroon din ba siya para imbitahan siya sa hot spring. Namula si Lo at tinanong kung paano niya nahulaan iyon. Sabi niya, siguro'y soulmate sila dahil pareho ang iniisip. Pero sabi ni Zenos, ang tunay niyang soulmates ay sina Linga at Zaphia dahil pareho sila ng ideya. Dumating rin si Krishna at alam na ni Zenos na gusto rin itong pumunta sa hot spring. Dahil sa inis, sinabi niya na magandang ang ideya iyon. Labis na nasaktan si Lily at habang siya ay tahimik na nagtatampo, nagtataka si Zenos kung bakit ganoon na lang ang pagkahumaling ng mga babae sa hot spring. Tinanong niya si Lily kung ano ang sinasabi nito kanina at sumigaw ito na wala naman daw yun. Biglang dumating si Carmela at tinukso si Lily na natalo siya ng lahat ng karibal niya. Sabi rin niya na matagal na siyang hindi nakakapunta sa hot spring kaya sasama rin siya. Pagkatapos nito, pumunta si Zenos sa hot spring upang magbabad at mapawi ang kanyang pagod. Iniisip niya na ang plano niyang maging isang underground healer para mamuhay ng tahimik at payapa ay hindi na mararating dahil masyado nang magulo ang lahat. Pero gusto niya ang ganitong mga sandali kung saan makakapagpahinga siya ng mag-isa. Hindi niya alam na hindi ito magtatagal. Biglang bumukas ang pinto ng paliguan at pumasok si Zaphia. Natarante si Zenos at sinabing ito ay panlalaking paliguan. Sabi ni Zaphia na naglagay siya ng karatulang, cleaning in progress, kaya wala nang papasok. Pumasok siya sa tubig at sinabing gusto niyang maging mas agresibo sa pang-aakit sa kanya pero alam niyang hindi iyon magandang ideya. Sinimulan niyang ikwento kung paano siya na bago simulan nang makilala si Zenos at unti-unti siyang lumalapit habang ginugulo si Zenos sa pag-uusap. Napansin iyon ni Zenos at nagdesisyon si Zaphia na maging agresibo na nga habang pinipilit niyang mapalapit kay Zenos. Dumating rin si Linga at biglang lumundag kay Zenos, sinasabing nahihilo siya. Pero si Zaphia ang sumalo sa kanya at nagsimula silang mag-away. Biglang lumitaw si Lo mula sa tubig at sinabing hinihintay niya si Zenos sa loob ng paliguan. Inatake siya ni Linga at Zaphia at habang nag-aaway silang tatlo, tumalikod na lang si Zenos dahil gusto lang niya ng katahimikan. Biglang pumasok si Krishna at sinigawan ang mga demi-human girls na wala silang kahihiyan dahil nasa panlalaking paliguan sila. Sinabihan siya ng mga babae na tumigil sa pagpapanggap dahil alam nilang nandoon din siya para kay Zenos. Nag-away silang apat at sa huli, ninas na si Zenos at pinalaya silang lahat sa men's bath. Pumunta sila sa women's bath at sa kabutihang palad, nandoon din si Yaman, isang healer, dahil may trabaho siya sa lungsod. Nagulat siya nang makita ang mga babaeng mula sa iba't ibang lahi na magkasama at doon niya nalaman na may elf at wraith din sa kanilang grupo. Sinubukang i-exercise ni Yaman si Carmela sa oras na makita niya ito, pero basta na lang tumago si Carmela sa pader at pumasok sa paliguan ng mga lalaki para guluhin si Zenos. Pagkatapos nito, nagtipon silang lahat para sa hapunan pero kahit gusto niyang makisalo sa lahat, tinalo si Krishna ng kanyang pride at naupo siya sa hiwalay na mesa. Maya-maya, pinatulog ni Zenos si Lily at uminom ng alak kasama si Carmela. Mukha pa rin siyang pagod kaya tinanong siya ni Carmela kung hindi ba siya nag-enjoy sa hapunan. Sumagot siya na masarap naman noong una, pero nag-umpisa ang mga babae ng patimpalak sa pag-inom kung saan ang mananalo ay makakaupo sa kanyang kondangan. Sa huli, nawalan ng malay ang lahat at kinailangan ni Zenos silang buhatin papunta sa kanilang mga kwarto. Tumawa si Carmela at sinabing dapat niyang i-enjoy ang mga walang kabuluhang sandaling ito habang kayapa, dahil malapit na siyang masangkot sa mga komplikadong bagay. Sinabihan siya ni Zenos na huwag siyang bulungan ng malas at saka tinanong kung paano siya nakarating doon gayong allergic siya sa araw. Ipinaliwanag ni Carmela na kaya niyang sakupin ang mga bagay na konektado sa kanya at noong araw ay sinakop niya ang isang lumang baston na dinala ni Lily papunta roon. Tinanong siya ni Zenos kung sa kanya ba ang baston noong siya ay buhay pa. Gusto niyang malaman kung ano talaga ang ginagawa ni Carmela noong siya'y nabubuhay, pero gaya ng dati, tumanggi ito at binuhusan na lang siya ng inumin. Kinaumagahan, ginaisang silang lahat ng isang pagsabog mula sa kusina at si Yaman ang unang tumugon. Pumunta siya sa kusina kung saan nakita niya ang may-ari ng bahay na nakahandusay sa sahig na may malulubhang paso sa katawan dahil sumabog ang firestones.
Agad siyang nagbigay ng paunang lunas at sinabi sa asawa ng may-ari na kailangan siyang dalhin sa ospital para sa masangkop na gamutan. Ngunit kahit ganoon, baka hindi pa rin niya magamit ang kamay niya muli. Dumating si Zenos at humingi si Yaman ng tulong sa kanya para dalhin ito sa pinakamalapit na ospital na may mga advanced healing circle. Hindi pa naririnig ni Zenos ang ganitong mga bagay kaya siya ay naging interesado. Pero sabi niya, hindi na kailangan dalhin ang lalaki sa ospital para sa ganitong klaseng sugat. Umalis siya habang sinasabi na dumating na ang kanyang sasakyan. Pero bago siya umalis, pinagaling niya ang lalaki ng libre bilang pasasalamat sa masarap na pagkaing niluto nito. Labis ang pagkadismaya ni Yaman, iniisip na iniwan ni Zenos ang isang sugatan. Pero bigla na lang bumangon ang may-ari ng bahay at nagtanong kung anong nangyari sa kanya. Ayos siya at nabigla si Yaman nang mapagtanto na si Zenos ay isa sa pinakamagagaling na tagapagpagaling para agad nitong malunasan ang ganoong kalalang sugat. Kaya pagbalik niya sa Royal Hospital, sinabi ni Yaman sa kanyang boss ang lahat ng tungkol sa pangyayari. Sabi ng kanyang boss, siguradong gugustuhin ng bansa na kuhanin si Zenos kung ganoon siya kagaling, pero kulang pa sila ng impormasyon para mahanap siya. Sabi niya, dahil pinagaling ni Zenos ang isang tao at umalis nang hindi naniningil ng pera, mabait siguro siyang tao kaya hayaan na lang siya. Pero nang mabanggit ni Yaman na suot ni Zenos ay isang itim na overcoat, biglang naging interesado ang kanyang boss at nagpas siyang hanapin si Zenos ng personal. Tinanong siya ni Yaman kung bakit siya nagbago ng isip at sagot niya ay gusto niyang makilala ang isa pang elite healer gaya niya. Ilang araw ang lumipas, dumating ang kapatid ni Zafaya kay Zenos habang buhat-buhat ang isang walang malay na lalaki na siyang lumabas na boss ni Yaman. Sabi ng Lizardman, nakita niya ang lalaki sa slums na nawala ng malay matapos umubo ng maraming dugo kaya agad niya itong dinala doon. Inihiga ni Zenos ang lalaki sa mesa at sinimulang i-scan ang kanyang katawan para sa posibleng sakit. Bigla niyang napagtanto na wasak ang baga ng lalaki dahil may sakit itong tinatawag na red lung. Sinabihan niya si Lily at ang lizard guy na lumayo dahil mas nakamamatay pa ito kaysa sa Ebola at mas nakakahawa pa kaysa sa COVID. Pero agad niyang pinagdudahan ang kanyang diagnosis dahil ang red lung disease ay nawala na ilang taon na ang nakalilipas dahil sa lunas. Habang nag-iisip siya ng ibang posibleng sakit, biglang bumangon ang lalaki at sinabing magaling si Zenos sa pagdiagnose. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang elite healer mula sa Royal Hospital na si Becker. Tinanong siya ni Zenos kung anong ginagawa niya roon. Dumating si Yaman sa ospital at labis ang pag-aalala kay Becker na sinadya palang magkasakit para lang hanapin si Zenos. Tinanong siya ni Zenos kung talaga bang may red lung disease siya. Habang umuubo si Becker ng dugo, ipinaliwanag niya na uminom siya ng gamot na ginagaya lang ang sintomas ng sakit. Kinuha rin niya ang antidote para mabilis siyang gumaling. Tinanong siya ni Zenos kung saan siya nakakuha ng ganoong klaseng gamot. Sabi ni Becker siya mismo ang gumawa ng gamot habang naghahanap ng lunas para sa red lung disease. Sa wakas, napagtanto ni Zenos na si Becker ay isang bigatin at napa-fangirl si Yaman sa kanyang boss. Ipinaliwanag niya na si Becker ang nakahanap ng lunas sa maraming delikadong sakit kaya tinawag siyang elite healer. Tumawa lang si Becker at sinabing curious lang siya kay Zenos nang marinig niya ang tungkol sa isang underground healer na may itim na overcoat, pero hindi pala siya ang hinahanap niya. Sinabi ni Zenos na ang overcoat ay pag-aari ng kanyang master pero hindi niya nalaman ang pangalan nito. Ayon sa kutob ni Becker, si Zenos ay alagad ng lalaking hinahanap niya kaya inalok niya si Zenos na magtrabaho sa Royal Hospital dahil may isang masalimuot na kaso silang hinahawakan. Dumating bigla ang tatlong demi-human girls dahil nagtaas ng red flag si Carmela. Dahil sa naramdamang emergency, handa silang bugbugin si Becker kung pilitin niyang kunin si Zenos kaya nagbago ito ng approach. Sinabi ni Becker na gagawin niyang isang opisyal na quest ang pagkuha kay Zenos pansamantala at hindi naman ito tinutulan ni Zenos. Hindi natuwa ang mga babae pero sabi ni Zenos, kailangan na niya ngayon ng mga elite healer sa panig niya dahil lantad na siya at higit pa roon, naalala niya na ang gamot para sa red lung disease ay ipinamigay noon sa mga slums ng libre. Gusto niyang bayaran ang utang na loob na iyon. Bukod pa rito, mukhang kilala ni Becker ang kanyang guro at gusto niyang malaman pa ang tungkol dito. Kaya pumayag siyang magtrabaho sa Royal Hospital kasama siya. Pagkatapos noon, dumating si Zenos sa Royal Hospital kasama sina Becker at Yaman at namangha siya sa laki ng lugar. Sabi niya, masyado itong malaki at maliwanag para sa kanyang panlasa at nagtanong kung wala ba silang madidilim at kainahinalang mga silid dahil doon siya pinakakomportable. Hindi gusto ni Yaman ang vibes niya pero sinabi ni Becker na dapat muna silang pumunta sa kanyang opisina bago pag-usapan ang iba pa. Ang opisina ay madilim, kainahinala, at mukhang hindi maayos ang pamamalakad kaya natuwa si Zenos at pakiramdam niya ay parang nasa bahay siya.
Pagkatapos ay dumiretso si Becker sa pakay. Sinabi niya kay Zenos na kininfrote siya para mag-imbestiga ng mga nawawalang tao. Sabi ni Zenos na hindi iyon ang kanyang espesyalisasyon pero sinabi ni Becker na kailangan lang niyang magtanong-tanong dahil bilang isang special research student, malaya siyang dumalo sa iba't ibang programa basta't may maayos na rekomendasyon na hindi pwedeng gawin ng mga normal na estudyante. Naiintindihan ni Zenos na magiging madali ang pagkuha ng impormasyon pero nag-aalala siya na baka matuklasan ng iba ang tunay niyang pagkatao. May nakahanda ng cover story si Becker para sa mga ganoong kaso at sinabi niya kay Zenos na magpanggap lang siyang isang bihasang healer na bumalik mula sa ibang bansa at dahil may elite healer na sumusuporta sa kanya, walang magdududa sa kanya. Pagkatapos nito, pumunta si Zenos sa dorms at nagulat siya nang salubungin siya ni Lily ng "Welcome home." Tinanong niya kung anong ginagawa nito doon at ipinaliwanag ni Yaman na pinapayagan ang mga miyembro ng pamilya na tumira sa dorms. Ipinagmamalaki ni Lily na siya ang asawa ni Zenos pero pinaalalahanan siya ni Yaman na opisyal siyang nakatala bilang kanyang nakababatang kapatid. Nagpasalamat si Zenos kay Yaman sa pag-asikaso ng papeles para madala si Lily doon dahil nag-aalala talaga siya sa kanya. Umalis na si Yaman pagkatapos nito. Nang silang dalawa na lang, nagsimulang kumilos si Lily na parang asawang sabik sa atensyon ng kanyang asawa at tinanong ni Zenos kung sino ang nagturo sa kanya ng ganito. Ang halatang sagot ay si Carmela na nakatira na rin kasama nila at nagdulot ng ilang problema. Binalaan siya ni Zenos na sa dami ng healer doon ay baka ma-exercise siya sa oras na may makakita sa kanya, pero sagot ni Carmela ay gusto niyang mamuhay ng mapanganib. Kinabukasan, nag-almusal si Zenos kasama si Yaman sa cafeteria at tinanong niya kung paano makakuha ng healer license. Sabi ni Yaman, kailangan muna niyang mag-enroll sa prep school para mapabuti ang kanyang batayan, pagkatapos ay pumasok sa isang rehistradong ospital para mag-aral ng ilang taon. Pagkatapos, kung papasa siya sa exam ng ospital, pwede na siyang maging lisensyadong healer. Nagulat si Zenos sa narinig at sabi niya na sobrang galing pala ng mga lisensyadong healer. Hindi makapaniwala si Yaman sa kawalan niya ng kaalaman sa sarili niyang kakayahan. Ipinaliwanag niya na kapag may lisensya na ang isang healer, pwede na silang magtrabaho sa Royal Hospitals o maging adventurer. Ang iba ay nagtatrabaho direkta para sa militar o mga maharlika. Kapag may sapat ng karanasan, pwedeng kumuha ng pagsusulit para tumaas ang kanilang ranggo. Sumakit ang ulo ni Zenos sa dami ng proseso at tinanong si Yaman tungkol sa nawawalang tao na kailangan niyang hanapin. Ibinunyag ni Yaman na ang nawawala ay ang kanyang senior na si Alfred, isang advanced healer at deputy head ng lab kung saan siya nagtatrabaho. Patuloy siyang pinupuri ni Yaman, sinasabing mabait at matalino si Alfred at may mahalagang papel sa pagdevelop ng mahahalagang gamot kasama si Becker. Tinanong ni Zenos kung may lead na siya, pero bago pa makasagot si Yaman, pumasok sa hall ang isang grupo ng mga healer na pinangungunahan ng isang kagalang-galang na matandang lalaki. Tinanong siya ni Zenos kung sino iyon at sinabi ni Yaman na si Professor Goldrun iyon, ang vice director ng hospital at isang class 7 advanced healer. Nagtanong si Zenos kung ano ang ibig sabihin ng class 7 at ipinaliwanag ni Yaman na ang mga beginner, intermediate, at advanced healer ay hinahati sa 7 klase. Ang class 7 advanced healer ang pinakamataas na ranggo na pwedeng makamit sa normal na paraan at pagkatapos nito, pwedeng maging elite healer. Humanga si Zenos at sinabi ni Yaman na dahil matanda na ang hospital director, si Goldrun na ang may pinakamaraming kapangyarihan sa ngayon. Gayunpaman, nagbago na ang lahat mula nang siya ang namahala at mga mayayamang kliyente na lang ang nabibigyan ng maayos na gamutan. Dagdag pa ni Yaman, mas interesado si Goldrun sa pampulitikang karera kaysa sa pagpapahusay ng kanyang healing skills. May mga chismis pa nga na nakarating siya sa class 7 dahil sa koneksyon niya sa mga pangunahing maharlika. Nagdesisyon si Zenos na lumayo sa kanya, pero sabi ni Yaman na hindi iyon posible dahil isa si Goldrun sa mga pinaghihinalaan sa kaso ni Alfred. Nangangalap siya ng mga talentadong healer para mapalakas ang kanyang posisyon at hiningi niya kay Becker na hiramin si Alfred dahil siya ang nagpondo sa research nito. Kailangan ni Becker bayaran ang utang na loob at gusto rin ni Alfred na mas mapalawak ang kanyang karanasan. Pero isang buwan matapos siyang magtrabaho kay Goldrun, bigla siyang nawala at sinasabi ni Goldrun na wala siyang alam tungkol dito. Naiintindihan ni Zenos pero gusto niyang malaman kung paano siya makakalapit kay Goldrun. Sabi ni Yaman, habang nagpapakita siya ng husay sa iba't ibang larangan, si Goldrun mismo ang lalapit sa kanya. Hindi naniniwala si Zenos dahil mababa pa rin ang tingin niya sa sarili pero bago pa siya maliwanagan ni Yaman, dumating ang isang pulang buhok na mayabang na lalaki na si Cress at sinimulang bastyusan si Yaman ng walang dahilan.
Pagkaalis nito, tinanong ni Zenos kung ano ang problema ng lalaking iyon at sabi ni Yaman ay dati niya itong kaklase pero nang makuha siya ng grupo ni Goldrun ay naging sobrang mayabang na siya. Sa huli, nagpa siya si Zenos na pumasok sa kanyang klase at habang naglalakad ay naalala niya kung paano sila sinanay ng kanyang master, siya at ang isa pa niyang kaibigan, upang maging mga healer na hindi lang nagpapagaling ng sugat kundi pati ng buong mundo. Naputol ang kanyang pagninilay nang magsimula ang leksyon at nagsimulang magturo ang propesor tungkol sa undead monsters. May kaalaman na si Zenos tungkol dito dahil sa kanyang adventuring days pero humanga siya sa sistematikong pamamaraan ng ospital. Pagkatapos, nagsimulang talakayin ng propesor ang tungkol sa mga wraith, ang pinakamataas na antas ng undead monsters. Sabi niya, kaunti lang ang alam tungkol sa kanila dahil bihira sila at kadalasan ay nauubos ang mga party na sumusubok lumaban sa kanila. Ipinaliwanag niya na kung makatagpo ka ng isang wraith, dapat kang tumakbo palayo, at kung kaya nitong magsalita, mas delikado ito. Ikinagulat ito ni Zenos dahil ang kanyang kasambahay ay isang wraith, kaya nagpasya siyang huwag itong ipaalam kan inuman para maiwasan ang gulo. Tinanong ng propesor kung may sinuman sa klase ang may karanasan sa pakikipaglaban sa undead monsters. Tumayo si Cress, isang pulang buhok, at nagyabang na nakatalo na siya ng 30 multo sa kanyang karera. Tumingin siya kay Zenos at tinanong kung nakalaban na ba siya ng mga multo. Naisip ni Zenos na kumuha ng kaunting atensyon ngunit hindi labis, nakatalo na siya ng humigit kumulang 50 multo ng sabay-sabay. Sinabi niya na kaya niyang harapin ang mga ito ng sabay-sabay hanggang 30. Nagulat ang lahat at tinanong siya ng propesor ng karagdagang detalye. Sinabi ni Zenos na kung pupunta sila sa underground dungeon, mas marami pa ang mga multo roon kaysa lamok. At ang pinakamabilis na paraan para talunin ang mga ito ay gumamit ng healing spell sa kanilang lahat. Lalong namangha ang propesor dahil kahit ang mga gold rank adventuring party ay takot pumunta sa dungeon, pero parang wala lang ito kay Zenos. Naiinggit si Cress at sinundan si Zenos sa susunod na lektura para makabawi. Ang lektura ay tungkol sa healing circles, pero sa tingin ni Zenos ay walang saysay iyon dahil kaya niyang pagalingin ang mga pasyente bago pa man siya makaguhit ng bilog. Sa pagtatapos ng lektura, humingi ng boluntaryo ang propesor at tumayo si Cress para magpakitang gilas. Pagkatapos niyang mapahanga ang propesor, hinailan niya si Zenos sa harap. Isa lang ang alam ni Zenos na magic circle na itinuro sa kanya ng kanyang guro, kaya iyon ang iginuhit niya sa pisara. Tumawa si Cress dahil hindi niya iyon nakita kailanman, pero nabaliw ang propesor nang mapagtanto niyang hindi ito healing circle kundi regeneration circle. Sinabi ni Zenos na medyo kakaiba ito dahil nagpapalago ito ng nawawalang organ ng random. Lalo pang namangha ang propesor at sinabing walang tao ang makakagamit nito dahil sobrang taas ng kailangan nitong mana, pero ipinakita ni Zenos kung paano ito gawin. Nabaliw sa tuwa ang propesor at sinubukang i-recruit si Zenos sa kanyang laboratorio. Habang nagdadahilan si Zenos, lalong nainggit si Cress. Kalaunan, kumalat ang balita tungkol kay Zenos hanggang kay Goldrun, pero hindi siya ito sineryoso dahil isa lang itong special research student. Biglang dumating ang isang tauhan niya at sinabing may mga multo sa lokal na sementeryo. Inutusan ni Goldrun na magpadala ng team ng mga healer para asikasuhin ito, at isama si Zenos para malaman kung kaya nga nitong lumaban sa 30 multo. Pinangunahan ni Cress ang team ng mga healer papunta sa sementeryo pero kalahati sa kanila ay napaihi sa takot nang makita ang mga multo. Nag-chant sila ng buong spell at pinaalis isa-isa ang mga multo. Pero iniisip ni Zenos na sobrang hindi ito epektibo. Sinabi ni Yaman na natural lang iyon isipin ni Zenos. Samantala, sumuko ang lahat ng healer. Nagtipon sila sa isang lugar at lumapit ang mga multo sa kanila, pero iyon talaga ang gusto ni Zenos, kaya ginamit niya ang high heal spell para talunin silang lahat sabay-sabay. Nagulat ang lahat pero agad namang inagaw ni Cress ang kredito gaya ng pag-aagaw niya sa cream ni Goldrun. Sinabi niyang siya ang tumalo sa mga multo at naniwala ang lahat, kahit sinabi ni Yaman na si Zenos talaga ang tumalo. Hindi ito ininde ni Zenos, at kahit sigawan pa siya ni Cress na hinding-hindi siya tatanggapin, wala siyang pakialam. Nina si Cress at paalis na sana pero sinabi ni Zenos na hindi pa tapos ang laban sa mga halimaw. Biglang may sumabog sa lupa at lumabas ang isang higanteng zombie king. Natakot ang mga healer pero agad silang tumingin kay Cress at sinabing may tiwala sila na kaya niya itong talunin. Hindi masabi ni Cress na nagsinungaling siya, kaya tumingin siya kay Yaman para humingi ng tulong pero tinuwanan lang siya nito at sinabing ipakita niya ang galing ng Goldrun faction sa pamamagitan ng pakikipaglaban mag-isa. Tumingin si Cress kay Zenos, na sa totoo'y iniisip na kaya naman itong labanan ang halimaw mag-isa, kaya sinabi rin itong hindi siya makikialam. Walang ibang magawa, tumakbo si Cress papunta sa zombie habang nanginginig.
Tinamaan niya ito ng high heel spell pero maliit lang ang sugat na nilikha nito at agad ding gumaling. Natarante si Cress dahil wala palang epekto ang kanyang pinakamalakas na spell. Nagsimula nang umatake ang Zombie King at sinubukan ni Cress na iwasan ito, na ikinagulat ni Zenos. Tinanong niya si Yaman kung bakit hindi lumalaban si Cress, at sinabi nito na nagsisinungaling lang siya noon. Hiniling niyang huwag tulungan si Cress agad dahil nararapat lang ito sa ugali niya. Pero napansin ni Zenos na gusto pala ni Yaman si Cress pero nahihiyang aminin ito. Biglang nahuli si Cress ng Zombie King at dinurog ang kanyang mga buto habang papalapit sa pagkain sa kanya. Nakiusap si Cress ng tulong at tumugon si Zenos gamit ang isang napakalakas na kasanayan na tinatawag na Mega Heal, na naglabas ng maraming makukulay na healing orb sa hangin na agad nagpabara sa higanteng halimaw. Matapos nito, muling nagtalo si Cress at Yaman, pero iniisip ni Zenos na ang mga undead monsters ay naaakit ng mas malalakas pang undead, habang iniisip ng karaniwang tao na kaya naroon ang mga multo sa sementeryo ay dahil sa Zombie King. Napagtanto ni Zenos na ang Zombie King mismo ay lumitaw doon dahil naroon sa ospital ang pinakamalakas na undead na si Carmela. Makalipas ang kaunting oras, bumalik si Zenos sa bahay at tinanong si Carmela kung may alam ba siya tungkol sa biglaang pagdami ng undead malapit sa kanila, pero lumalabas na wala talaga siyang kaalam-alam na siya pala ang umaakit sa mga ganoong klaseng halimaw. Tumingin siya kay Zenos ng kinakabahan at tinanong kung palalayasin na ba siya dahil doon, pero natigilan si Zenos at nag-isip. Sa paraan kasi ng epekto ni Carmela sa paligid, naisip niyang mas ligtas pa nga sigurong manatili ito sa tabi niya. Namula si Carmela nang marinig yun dahil ni minsan walang nagsabing gusto siyang makasama sa buong undead existence niya. Nangako siyang sasamahan si Zenos mula ngayon, pero malinaw niyang sinabi na guguluhin pa rin niya ito kapag may pagkakataon. Kinabukasan, nag-report si Cress sa kanyang supervisor na tuwang-tuwa at pinuri siya sa kung paano niya hinarap ang exorcism. Kumalat kasi ang balita na pinuksa raw ni Cress ang mga halimaw gamit ang isang malaking spell, pero alam ni Cress na hindi siya yun, si Zenos ang may gawa ng lahat. Sabi pa ng supervisor, dahil hindi napansin si Zenos, mukhang exaggerated lang ang chismis at hindi siya mapapasama sa grupo ni Goldrun. Pwede sanang manahimik si Cress at angkinan ng lahat ng papuri, pero kinain siya ng konsensya kaya nagsabi siya ng totoo, si Zenos ang pumatay sa undead at sa Zombie King, at nakita niya mismo. Pagkaalis niya sa opisina, pakiramdam niya bagsak ang reputasyon niya sa pag-amin ng kasinungalingan, pero iniligtas siya ni Zenos at ngayong nagsabi na siya ng totoo, kampante si Cress na makakapasok si Zenos sa research lab, at para sa kanya, sulit na yun. Maya-maya, dumaan si Becker at masayang sinabi kay Zenos na gusto na siyang makilala ng research team ni Goldrun. Masaya si Zenos pero nagulat din dahil inakala niyang inangkin ni Cress ang lahat ng kredito. Pero ibig sabihin nito, nalampasan na niya ang unang pagsubok para mapalapit kay Goldrun, na malaking hakbang. Binalaan siya ni Becker na huwag munang magdiwang dahil may interview pa sa isang professor, at ibang klaseng hamon na naman yun. Hindi maintindihan ni Zenos kung bakit ang daming kailangang pagdaanan para lang makapasok sa research faction, pero paliwanag ni Becker, malaki ang impluensya ni Goldrun at pihikan ito sa pinapapasok niya. Nagtanong si Zenos kung bakit ganun kalaki ang kapangyarihan ni Goldrun kung isa lang naman siyang advanced healer. Hindi ba't dapat si Becker na mas mataas ang ranggo ang mas may impluensya? Tumawa si Becker at sinabing hindi laging mahalaga ang mga titulo pagdating sa tunay na kapangyarihan, lalo na't nakuha niya lang ang ranggo niya sa breakthrough sa drug research, hindi sa politika. Hindi masyadong gets ni Zenos ang political side ng bagay, pero sinabi niyang pupunta na siya sa paanyaya ni Goldrun, at binati siya ng iba ng good luck. Pagdating niya sa meeting room, pagkatapos ng maikling pagpapakilala ni Goldrun, agad siyang tinanong kung ano ang maya-alok niya. Sagot lang ni Zenos, healer ako, kaya nagpapagaling ako, pero hindi natuwa si Goldrun. Sabi niya, masyadong basic ang sagot na yon, kayang gawin ng kahit sinong healer ang magpagaling, pero dapat daw ay mas mataas ang inaasinta ni Zenos. Binanggit niya na malaki ang papel ng mga healer sa bansang ito, at baka nga hindi na-exist ang bansa kung wala sila. Pero ang mga elite lang ang tunay na nakikinabang sa lahat ng sakripisyo. Kaya layunin ni Goldrun na makapasok sa pinakamataas na antas, hindi para ayusin ang mundo kundi para makinabang sa sistema. Para sa kanya, ang halaga ng tao ay nakadepende sa kung gaano siya kapakinabang, at ayaw niyang magsayang ng oras sa mga taong walang maiaambag. Pagkatapos ay lahad ang madilim niyang pananaw, inutusan niya si Zenos na ulitin ang magic circle na ipinakita niya sa klase para ma-evaluate siya ng maayos. Hindi alam ni Zenos kung paano makakatulong yun pero sumunod na lang siya. Pagkatapos suriin ni Goldrun ang circle, tumayo ito at sinabing simula bukas, opisyal ng parte ng kanyang lab si Zenos.
Kinabukasan, naglalakad si Zenos sa hallway nang dumaan ang research group ni Goldrun sa maayos na pila. Nakita niya si Cress sa dulo na kumaway at sinabihang sumama na siya sa pila. May ngiti pa itong binati siya at sinabing welcome to the group, pero paalala niyang siya pa rin ang nauna kaya dapat igalang siya ni Zenos bilang senior. Tinatanong ni Zenos kung bakit niya pa sinabi ang totoo noon gayong pwede naman niyang protektahan ang reputasyon niya. Umamin si Cress na dahil sa konsensya, pero naisip rin niyang baka makisakay sa alon ni Zenos para sa sariling pakinabang. Na-appreciate ni Zenos ang katapatan pero iniisip niya ngayon kung ano itong kakaibang pila. Paliwanag ni Cress, bahagi ito ng routine ni Goldrun, ang daily patient rounds. Nagtanong si Zenos kung kailangan talaga ng buong grupo para lang mag-check sa isang tao, pero ito raw ay para lang sa appearance. VI pass ang mga pasyente ni Goldrun kaya kailangan ng drama. Hindi naman sumali si Zenos para sa mga ganitong bagay, nariyan siya para alamin ang mga sekreto ni Goldrun at hindi niya magagawa yun kung nasa hulihan siya. Kaya tahimik siyang lumakad paunahan. Sinabi ng pasyente kay Goldrun na masakit ang paa niya mula kahapon, kaya tiningnan ito at napansin na simpleng pailay lang. Kailangan niya ng 3 assistant para dito. Hindi agad gets ni Zenos ang ibig sabihin noon, pero nakita niyang gumamit ng spell si Goldrun at hinigop ang enerhiya ng 3 estudyante malapit sa kanya. Inilagay niya ang enerhiyang iyon sa paa ng pasyente at gumaling ito, pero halatang napagod ang mga estudyanteng ginamit. Agad bumalik si Zenos kay Cress at tinanong kung anong klaseng spell ang ginamit ni Goldrun. Paliwanag ni Cress, ang specialty ni Goldrun ay Health Transfer Magic, isang klase ng mahika na naglilipat ng life force mula sa isang tao papunta sa iba, kaya posibleng gamutin ang malalaking pinsala kahit hindi malakas ang caster. Para sa mga seryosong sugat, kailangan ng mas maraming life energy kaya hinahati ito sa ilang tao, at ang karaniwang side effect lang ay pagkapagod. Interesado si Zenos at naintindihan na niya kung bakit napapaligiran si Goldrun ng maraming healer, pero may dagdag pa si Cress. Kumakalat ang balita na baka magretiro na si Director Shalbard at si Goldrun ay nagsisimula ng mag-ipon ng boto para sa leadership race. Nagpasalamat si Zenos sa info at habang nag-uusap sila, tinanong niya kung kilala ba ni Cress si A. Alfred. Tumango si Cress at sinabing kilala niya, pero hindi niya gusto yun. Naimbitahan daw si Alfred sa isa sa mga fancy dinner party ni Goldrun at pagkatapos noon ay bigla na lang nawala. Nagtanong si Zenos kung anong klaseng party yun at sagot ni Cress, exclusive dinners yun para sa mga top subordinate ni Goldrun at malaking bagay ang maimbitahan, pero mula noon ay wala nang nakabalita kay Alfred. Ikinwento lahat ni Zenos kay Becker, iniisip na baka sapat na ito, pero sabi ni Becker malayo pa sila. Pinapatunayan lang nito na may kinalaman si Goldrun sa pagkawala ni Alfred pero kulang na kulang pa ito bilang ebidensya. Kailangan ni Becker na umangat si Zenos, makuha ang tiwala ni Goldrun, at maimbitahan sa isa sa mga dinner party. Kapag nagawa niya yun, handa si Becker na dagdagan ng bayad sa kanya. Pumayag si Zenos na ipagpatuloy ang investigasyon kahit na umaasa siyang makauwi, sa isang kondisyon, kapag tapos na ang lahat ng ito, kailangang sabihin ni Becker ang buong katotohanan tungkol sa dating guro ni Zenos, anuman ang kalabasan. Sa parehong oras, sa squatter, abala si Linga sa pagkalikot ng kondado ng klinika ni Zenos, at matapos ang kaunting pagsisikap, nabuksan din niya ito. Dumalaw siya para linisin ang lugar habang wala si Zenos, pero kung misingot niya ang ilang gamit nito habang nandoon siya, wala namang masama doon. Habang nagsisimula siyang magmasid, naramdaman niyang may presensya ng iba pa, kaya naghanda siyang makipagbasagan ng mukha, pero si Zafaya lang pala ito. Pareho silang nagtatanong kung bakit nandoon ang isa't isa, pero agad napansin ni Linga ang map na hawak ni Zafaya, kaya malinaw na pareho sila ng balak. Ilang minuto pa lang ang lumilipas nang biglang wasakin ni Lo ang pinto, na naman, dahil dumating din siya para maglinis. Inaasahan naman ni Zafaya at Linga na darating din siya balang araw, pero sana hindi na lang niya sinira ang pinto dahil dagdag trabaho na naman iyon. Kinabukasan sa kabisera, kinumusta ni Zenos si Cress, na nagsabing napagkatiwalaan siya ng malaking karangalang bantayan ang alagang aso ni Goldrun. Sa totoo lang, ipinaubaya lang ni Cress ang trabaho sa pagbabantay kay Zenos, pero nagtaka si Zenos kung tunay bang nagsasaliksik si Cress. Pinaliwanag ni Cress na abala si Goldrun sa pribadong pagpupulong kasama ang 7 pangunahing maharlikang pamilya na pilit niyang kinikilingan, kaya sila ang naiwan sa pagbabantay ng aso. Wala naman daw kaso kay Cress dahil bahagi ito ng kanyang plano para mapasama sa panig ni Goldrun. Nagtanong si Zenos kung seryoso ba talaga siyang naghahangad ng promosyon at sinagot siya ni Cress ng oo, iyon talaga ang layunin niya. Kapag nakaakyat na siya, mabubuhay siya ng marangya.
Nagulat si Zenos dahil inakala niyang karamihan sa mga manggagamot ay pumapasok sa larangang ito para tumulong. Sa isang perpektong mundo siguro, sabi ni Cress, pero hindi ganoon ang takbo ng mundo. Inamin niyang minsan ay nangarap din siyang gumaling ang mga may sakit at makapagliligtas ng buhay, pero may hangganan ang kanyang kakayahan at hindi niya kayang iligtas ang lahat. Kaya mas pipiliin niyang gamitin ang kanyang kakayahan para sa pera, babae, at kaginhawaan, sa madaling sabi, pangarap ng bawat lalaki. Biglang lumapit ang isang lalaking nagngangalang Bones at tinanong si Cress kung siya na naman ba ang na-assign sa pagbabantay ng aso ni Goldrun. Nagkibit-balikat lang si Cress at sinabing ginagawa lang niya ang kinakailangan, pero hindi naniwala si Bones. Sabi niya, hindi sapat ang pagsusupa kay Goldrun para umasenso sa buhay. Matapos ang payo, umalis siya at nagtanong si Zenos kung sino iyon. Sabi ni Cress, si Bones ay unang sekretaryo ni Goldrun. Hindi makapaniwala si Zenos na may posisyon ang ganoong klaseng tao, pero ayon kay Cress, matagal na silang magkaibigan ni Goldrun kaya kahit tamad, pasado na. Eksaktong-eksakto, sumigaw bigla si Bones ng pangalan ni Cress, malamang narinig ang paninira, at bigla na lang naghagis ng bote sa kanya. Buti na lang lasing si Bones kaya hindi siya tinamaan, pero bumagsak ito sa tabi ng aso ni Goldrun at natakot ito, kaya tumakbo palayo. Natarante si Cress dahil kung mawala si Madam Milk, baka siya pa ang ilibing ng buhay ni Goldrun. Tumakbo siya para habulin ito, pero pagtakbo ni Milk sa kalsada, nasagasaan ito ng karwahe. Agad tumakbo si Cress at sinubukang pagalingin si Milk gamit ang matataas na uri ng healing spell, pero kahit ganoon, parang giniling pa rin ang katawan nito. Sinuri ni Zenos at sinabing huwag magpanik dahil napahinto na ang pagdurugo kaya mabubuhay pa siya. Pero nagwawala na si Cress, dahil kahit mabuhay si Milk, magkakaroon ito ng peklat, at ang rason kung bakit mahal ito ni Goldrun ay dahil sa perpektong kutis nito. Kung makita niya ito sa ganitong kalagayan, tapos na si Cress. Ayaw namang pabayaan ni Zenos ang kaibigan, kaya itinaas niya ang kamay at ginamit ang sarili niyang healing magic kay Milk. Pilit siyang pinipigilan ni Cress at sinabing sayang lang ang oras, oo, malakas si Zenos. Nakalaban nga siya ng Zombie King, pero ang ganitong klase ng paghilom ay nangangailangan ng kasanayan, at tanging pinakamahuhusay lang ang kayang magpagaling ng walang bakas. Habang daldal ng daldal si Cress, tapos na si Zenos, ayos na si Milk, walang pasa, walang hiwa, parang walang nangyari. Sinabi lang niya na dapat magpahinga muna si Milk ngayong araw. Maya-maya, umuwi na si Zenos at nadatnan si Yaman na naghihintay sa kanya. Tinanong niya kung may problema, pero sabi ni Yaman, gusto lang niyang maglakad-lakad kasama si Zenos. Hindi inasahan ni Zenos iyon pero pumayag siya. Pagdating sa gubat, tinanong niya kung may bumabagabag kay Yaman. Humarap si Yaman at nagsabing gusto niyang humingi ng tawad, kung hindi lang daw siya inutil. Baka siya na ang napansin ni Goldrun at hindi na napasama si Zenos sa gulo. Sinabi ni Zenos na wala siyang dapat ipag-sorry dahil binabayaran naman siya ni Becker, at kung tutuusin, kung hindi dahil sa setup na ito, hindi man lang siya makapasok sa Royal Hospital, lalo na't wala siyang tsansang halukayin ang nakaraan ng kanyang guro. Malaki ang pakinabang niya dito kaya malinaw, wala siyang dapat sisihin. Natuwa si Yaman, pero dahil nabanggit ang tungkol sa guro, napagtanto niyang kaunti lang ang alam niya tungkol dito kaya nagtanong siya kung anong klaseng tao ang guro ni Zenos. Sabi ni Zenos, hindi rin siya sigurado, may pagkakaduda ang kanyang guro, pero tinuruan siya nitong bamas at sumulat at maraming ibinahaging kaalaman tungkol sa mahika at mundo, kaya kung tutuusin, utang niya rito ang lahat. Sabi ni Yaman, parang sila rin ni Becker, noong nagsisimula pa lang siya bilang manggagamot, kinuha siya nito at ibinahagi ang lahat ng kaalaman sa pananaliksik. Ang kaso, lumala ang obsesyon ni Becker sa trabaho kaya iniwan siya ng nobya nito, at mula noon, si Yaman na ang nag-aalaga sa kanya. Medyo hinala ito kaya tinanong ni Zenos kung ano ba talaga ang relasyon nila, at sinabi niyang tiyo niya si Becker, kaya malapit sila sa isa't isa. Hindi nagtagal, habang pauwi na sina Zenos at Yaman papunta sa Royal Hospital, biglang tumakbo si Cress papunta sa kanila. Lumuhad ito sa harap ni Zenos, halos nagmamakaawa ng tulong. At base sa itsura nito, malala ang pinasok niyang gulo. At habang nagsisimula ng meanness si Zenos sa kanya, sinabi ni Carmela na baka maging interesante pa ang mangyayari. Nagsimula ang dahilan kung bakit nakiusap si Cress kay Zenos ilang oras bago ito, nang bumalik si Goldrun mula sa isang pagpupulong kasama ang isang makapangyarihang Maharlika na matagal na niyang taga-suporta. Hiningi ng Maharlika na tingnan niya ang anak nitong babae na may lumalalang pantal sa mukha. Agad na natukoy ni Goldrun na ito ay sakit na tinatawag na odd face, at nakiusap ang Maharlika na gamutin ang anak nito.
Alam ni Goldrun na hindi naman ito delikado sa buhay, pero upang alisin ang peklat sa mukha ng dalaga, kailangan niya itong hiwain at pagalingin muli. May posibilidad na maiwanan ito ng permanenteng peklat, pero kumpiyansa si Goldrun na sa tulong ng mga estudyanteng magde-donate ng life force, mapapakinis niya ito na parang walang nangyari. Ngunit tumanggi ang dalaga na ipakita ang kanyang mukha at kinakabahan si Goldrun dahil hindi niya ito magagamot ng walang ibang taong kasama. Habang iniisip niya ang dapat gawin, nagpahinga muna siya at sinamahan ang alagang aso upang makapag-relax. Sa paglabas niya ng opisina, nasalubong niya ang lasing niyang assistant na nagsabing nasagasaan ng karwahe ang alaga niyang aso. Galit na galit si Goldrun pero sinabi rin ng assistant na nailigtas ito ng mga taga-bantay. Agad siyang tumakbo pabalik sa kwarto at nang makumpirmo mula sa mga mapagkakatiwalaang tao na aksidente talaga ang nangyari, laking gulat niya nang makita ang aso na walang galos. Naisip niyang kung sino man ang nagpagaling nito nang walang bakas ay kayang gawin din iyon sa anak ng Maharlika, kaya nadawit ang pangalan ni Cress. Balik sa kasalukuyan, pinili ni Zenos na pakinggan muna ang hiling ni Cress. Sa kanyang silid, isinalaysay ni Cress ang detalye, na inutusan siya ni Goldrun na pagalingin ang anak ng isa sa 7 pangunahing Maharlika, at kung pumalpak siya, hindi na siya asenso. Iminungkahi ni Zenos na putulin lang ang nasirang balat at gamutin, pero napabuntong hininga si Cress at sinabing hindi yun kaya ng normal na tao. Masyado siyang kinakabahan, kaya tinanong siya ni Human kung bakit siya pa ang pinili ni Goldrun para sa ganitong kaso. Nagkunwaring kumpiyansa si Cress at sinabing napansin na raw siya ni Goldrun, pero tinawag niya ito ni Human na kalokohan. Napaiyak si Cress at inaming nalaman ni Goldrun ang pangalan niya nang tanungin kung sino ang nag-alaga sa aso. Tinanong siya ni Human kung bakit kasi nagpapanggap siya kung wala naman siyang kakayahan. Sumagot si Cress na nagkamali na siya sa Zombie King incident, at kung mapatunayang wala na naman siyang silbi ngayon, tiyak na tatanggalin siya. Nakiusap siyang tulungan siya ni Zenos. Dumating si Lily dala ang tsaa, at ipinakilala siya ni Human bilang kapatid ni Zenos. Pero dahil sa sobrang lapit nila sa isa't isa, napaisip si Cress kung, "Stepbro I'm stuck," ba ang drama? Sinubukan niyang makisama kay Lily para hikayatin si Zenos, pero ayaw talaga nito sa kanya. Kinabukasan, bigla silang ipinatawag ng Maharlika. Isinama ni Goldrun sina Cress at Zenos. Ipinaliwanag ng Maharlika na tumangging sumailalim sa operasyon si Charlotte dahil ayaw niyang masira ang mukha. Nagkulong ito sa silid. Si Goldrun na lang daw ang pinagkakatiwalaan niyang makakausap sa anak niya. Dinala sila sa silid at sinubukan ni Goldrun na kausapin si Charlotte pero tumanggi ito. Isa raw siyang paranoid narcissist na iniisip na sinabotahe siya ng karibal sa ganda. Para makisabay sa kabaliwan, sinabihan ni Cress si Zenos na hihikayatin niya si Charlotte, at kapag gumaling na ito, iibig sa kanya at mapapakasal siya sa Maharlika. Pinayagan siya ni Zenos, at humingi siya ng permiso kay Goldrun. Pero sinabi ni Charlotte na hindi siya desperado para kausapin ang isang assistant. Sa kawalan ng ibang opsyon, si Zenos ang sinenyasan ni Goldrun. Lumapit siya sa pinto at sinabing ayos lang kung ayaw niya ng operasyon, normal lang na matakot ang tao sa pagputol sa mukha. Sinabi rin niyang hindi naman delikado ang sakit kaya kung ayaw niyang ipagamot, okay lang. Pero nagsimula siyang takutin ito, sinabing baka maging mukha ng matandang tao ang tumubong laman at may mga taong pinapangalanan pa ito. Umalis na siya sa pinto nang biglang bumukas ito. Natakot si Charlotte at pinapasok silang lahat. Tinanong niya kung totoo ba ang sinabi ni Zenos, at sabik na sumagot si Cress na totoo nga. Pero sinabihan siya ni Charlotte na tumahimik dahil dinudugo ang tenga niya sa pangit nitong boses. Sumingit si Goldrun at kinumpirma ang sinabi ni Zenos. Nagtanong si Charlotte kung paano ito maiiwasan at sinabi ni Goldrun na kailangan talaga ng operasyon. Nagsisigaw si Charlotte na ayaw niya ng operasyon pero ayaw rin niyang pumangit. Pinilit siya ng lahat pero sinabi niyang papayag lang siya kung may makakatiyak na walang peklat, na handang magsakripisyo ng buhay para dito. Dahil walang makasagot, umalis siya ng silid. Muli siyang sinenyasan ni Goldrun, kaya sinundan siya ni Zenos. Naabutan niya si Charlotte sa balkonahe habang kasama ang mga ibon nito. Nawalan na ito ng yabang at tila nalulungkot. Hindi siya pinansin ni Zenos at pinansin ang sugatang ibon. Sinabi ni Charlotte na nakita niya ito sa hardin at hindi na raw ito makakalipad muli, katulad niya raw na hindi na magkakaroon ng buhay sosyal. Tinanong siya ni Zenos kung gusto niyang gumaling pero sinigawan siya nitong umalis. Ngunit sinabi ni Zenos na kung gusto niyang gumaling, pasyente siya, at tinutulungan niya ang kahit sinong pasyente anuman ang katayuan sa buhay. Pinalipad niya ang ibon na Ginamo at bumagsak ito sa kamay ni Charlotte. Namangha siya at nang tanungin ulit kung gusto niyang gumaling at mabuhay ng maayos, pumayag na siya sa operasyon.
Makalipas ang kaunti, walang malay si Charlotte sa isang pansamantalang operating room. Nang umalis na ang Maharlika, binalaan sila ni Goldrun na kapag pumalpak sila, pagsisisihan nila ito habang buhay. Nang inig si Cress pero sinabing susubukan niya ang lahat, ngunit pinakiusapan siya ni Zenos na siya na ang baalang samagawa ng operasyon. Tinanong siya ni Cress kung nagawa na ba niya ito dati at sumagot si Zenos na ginamo na niya ang odd face minsan noong siya'y bata pa. Walang ideya si Cress sa ibig niyang sabihin pero nagtitiwala siya kay Zenos. Biglang sinabi ni Goldrun na magmadali na sila at inutusan si Cress na simulan ang operasyon, iniisip pa rin na pinapagaling lang niya ang aso niya. Kinuha ni Cress ang isang surgical knife at nagulat si Zenos na gumagamit ang ibang manggagamot ng mga kasangkapan at hindi mana blades para sa operasyon. Sinabihan niya si Cress na huwag manginig na parang bakla dahil tataas ang tsansa ng pinsala. Sumagot si Cress na ang operasyong ito ay may rating na A+ sa kahirapan at sinubukan niyang kumalma sa pamamagitan ng pag-alala sa sinasabi ng textbook tungkol sa mga ugat ng odd-faced tissue. Pero nagsagawa agad ng mabilis na scan si Zenos at sinabihan si Cress na nagkakaiba-iba ang lokasyon ng mga ugat kaya't huwag lang umasa sa mga nabasa niya. Sinabi niya ang eksaktong lokasyon ng mga ugat at hindi makapaniwala si Cress na kaya niya itong malaman nang hindi man lang hinahawakan ang pasyente. Biglang sinabi ng naiinip na si Goldrun na simulan na nila, at inutusan ni Zenos si Cress na sundin ang kanyang mga tagubilin. Dahil sa eksaktong mga tagubilin, matagumpay na natanggal ni Cress ang mga ugat sa mukha ni Charlotte at napabilib pa si Goldrun. Pero habang aalisin na ni Cress ang huling bahagi ng sakit sa mukha ni Charlotte, napansin niyang nakasabit ang mga ugat sa mga ugat ng nerbyo at kailangang putulin ang mga ito upang matanggal ang pareho. Natakot sila ni Goldrun dahil napakahirap ayusin ang mga nasirang nerbyo at malaki ang posibilidad na maging deformed ang mukha ni Charlotte kung puputulan ang mga ito. Pinagdebatehan nila kung dapat na ba nilang tapusin ito ngayon at dalhin si Charlotte sa ospital para sa pangalawang operasyon, pero nagdesisyon si Goldrun na kung may matitirang ugat ng odd-face disease sa mukha ng bata ay mas lalaki ang problema. Inutusan niya si Cress na putulin ang mga nerbyo para matanggal ang mga ugat, dahil mas kaunti ang pinsala kung ganoon. Bigla niyang kinuha ang kutsilyo at pinutol ang mga nerbyo ni Charlotte, at agad niyang sinisi si Cress sa ginawa. Dumating ang Maharlika at nagtanong kung ayos lang ang lahat. Sinabi ni Goldrun na hindi sumunod sa tagubilin ang kanyang hanggal na tagalakad ng aso at pinutol ang mga nerbyo sa mukha ng bata. Sinabi niya na kailangang dalhin agad si Charlotte sa ospital para ayusin ang pinsala pero hindi na muling magiging katulad ng dati ang mukha niya. Natarante si Cress nang maramdaman niyang siya ang ginagawang panakit-butas, at ninerbiyos din ang Maharlika. Pero biglang sumingit si Zenos at sinabing walang dapat ipag-alala dahil kailangang idugtong lang muli ang naputol na nerbyo. Sinabi niya na hindi na rin kailangan pang pumunta sa ospital dahil maliit na bagay lang ito. Nabigla si Goldrun sa narinig pero hindi siya pinansin ni Zenos at agad na nilapitan si Charlotte, gumawa ng monoblade at tinanggal ang natitirang ugat ng sakit sa mukha nito, saka tinahi sa loob lamang ng ilang segundo. Napatulala sina Goldrun at Cress sa napanood nila pero tapos na si Zenos bago pa sila makapagtanong. Ilang oras ang lumipas at nagising si Charlotte na umiiyak dahil bumalik na sa dati ang mukha niya. Ibinigay ng ama niya ang kredito kay Goldrun pero bahagyang naalala ni Charlotte si Zenos at naging interesado siya rito. Kinabukasan, tinulungan ni Zenos si Yaman na buhati ng ilang kahon ng mga eksperimento ni Becker. Dumating din si Becker sa storage room at nagtanong kay Zenos tungkol sa operasyon ng batang Maharlika. Sinabi ni Zenos na naging maayos ito at naniniwala si Becker na mapapansin na siya ni Goldrun. Biglang dumating si Cress at sinabi kay Zenos na inimbitahan silang dalawa ni Goldrun sa isang hapunan sa gabi. Binati siya ni Becker at sinabing isa na naman itong hakbang palapit sa kanyang misyon. Di naglaon ay inorganisa ang dinner party sa mansyon ni Goldrun. Sinimulan niya ang kanyang talumpati sa pagsasabing magre-retiro na ang kasalukuyang direktor ng ospital sa susunod na buwan at magkakaroon ng eleksyon pagkatapos nito. Kumpiyansa siyang may sapat na siyang boto para maging susunod na direktor, at suportado rin siya ng mga Maharlika. Natuwa si Cress pero sinabihan siya ni Zenos at Lily na tigilan ang pagiging tanga. Nang matapos ang talumpati ni Goldrun, sinabi niyang magsaya na ang lahat. Agad nagpasya si Cress na humanap ng sugar daddy na makakatulong sa kanyang pag-angat, habang iniisip ni Zenos na oras na rin para magsimulang mang-alap ng impormasyon. Kinausap niya ang iba't ibang bisita sa party habang iniisip kung paanong nawala si Alfred matapos ang isang party noon. Ang tanging nakapukaw ng interes niya ay ang balitang si Alfred ay nagbantay noon kay Bonds, ang lasenggerong unang kalihim ni Goldrun. Nilapitan niya si Bonds na ayaw maabala, pero hindi siya pinansin ni Zenos at tinanong kung naalala niya si Alfred.
Naalala siya ni Bonds dahil siya ang nagdala ng tubig matapos siyang malasing. Tinanong ni Zenos kung may kakaiba ba siyang naalala kay Alfred, at sinagot ni Bonds na uminom ito hanggang umaga. Bigla siyang naging malungkot at sinabing mabuting bata si Alfred dahil karamihan ay hindi siya pinapansin lalo na't tinatawag siyang sinungaling ni Goldrun. Naging interesado si Zenos sa relasyon ni na Goldrun at Bonds pero si Lily ang direktang nagtanong dito. Tinanong niya si Bonds kung bakit siya ginawang head secretary kung galit sa kanya si Goldrun, na ikinainis nito kaya't umalis siya. Inisip ni Zenos na wala na silang makukuha sa kanya, pero sinabi ni Lily na walang hindi kayang gawin ng alak. Kailangan lang daw nilang lasingin pa si Bonds. Sinimulan niyang painumin ito habang pinupuri at sinasabing kahanga-hanga siya. Nagsimulang magkwento si Bonds na dati gusto niyang maging literaturist. Tinanong siya ni Zenos kung anong ginagawa niya at sinabi ni Lily na tinuro ni Carmela na kapag pinupuri ng cute na babae ang lalaki habang pinapainom, ibinababo nito ang kanyang bantay at nagbubunyag ng lahat. Nadismaya si Zenos pero nagpasya siyang kausapin na lang si Carmela mamaya. Tinanong niya si Bonds kung anong nangyari pagkatapos siyang bigyan ni Alfred ng tubig at sinabi nitong lumabas sila para huminga ng sariwang hangin. Ginaya iyon ni Zenos sa pag-asang maalala pa ni Bonds ang ibang detalye, pero napagkamalan siyang si Goldrun ang lasing. Nagsimula siyang magkwento na magiging royalty na si Goldrun kapag naging direktor ng ospital at malaki raw ang kikitain niya salamat sa isang maharlikang nagngangalang Fennel. Muling na-curious si Zenos at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa muli, at tinanong siya ni Bonds kung nakalimutan na niya ang araw 13 taon na ang nakalipas na nagbago ng lahat. Nagkunwaring naalala iyon ni Zenos at nagpatuloy si Bonds sa pagsasabing pagkatapos magtrabaho ni Goldrun sa kanyang pananaliksik, nagtagumpay siya dahil lang sa isang pagsabog. Sinabi niyang si Fennel ang tumulong kay Goldrun na makapasok sa ospital at ngayon siya rin ang tutulong upang maging direktor. Nawala ng malay si Bonds pagkatapos yun at nagpasya si Zenos na hayaang matulog ito dahil siguradong hindi na ito magsasalita pag-aisang. Bumalik siya sa mansyon kasama si Lily at sinabi niyang kahit nakakalap siya ng maraming impormasyon ay pakiramdam niyang may kulang pa rin. Biglang sumulpot si Carmela sa likod niya at sinabing matutulungan siya nito. Natarante si Zenos at tinanong kung bakit siya nasa lugar ng mga manggagamot, at sinabi ni Carmela na patay na siya kaya't wala siyang kinatatakutan. Tinanong siya ni Lily kung nalaman na niya kung ano ang kulang at sinabi ni Carmela na narinig niya ang mga lasing na sinasabi ni Bonds kanina at doon siya nagkaroon ng ideya. Samantala, sina Zafaya, Linga, at Lo ay nasa bahay ni Zenos at hinihintay ang pagbabalik nito. Wala silang gana na mag-away sa isa't isa kapag wala si Zenos. Biglang dumating ang isang tauhan ni Zafaya at sinabing naaksidente ang kapatid niya sa guho at nasa bingit ng kamatayan. Natarante si Zafaya at nagtanong kung kailan babalik si Zenos, pero sinabi ng ibang babae na baka huli na kung maghihintay pa siya. Hindi sigurado si Zafaya kung dapat bang dalhin ang kapatid sa ospital dahil baka mabunyag ang misyon ni Zenos, pero sinabi ng iba na hindi na ito panahon para isipin pa iyon dahil may emergency sila. Sa kabilang banda, ikinwento ni Carmela kay Zenos kung paano dating isang walang kwentang mananaliksik si Goldrun hanggang sa makilala niya si Fennel. Tinanong niya ito kung kaya niyang i-connecta ang mga pangyayari sa pagitan ng dalawang lalaki at ng pagsabog na binanggit ni Bonds, at sinabi ni Zenos na maaaring nasugatan si Fennel sa isang pagsabog at pinagaling siya ni Goldrun. Sinabi ni Carmela na normal na ganito ang magiging kaso, pero kung ganoon ay wala sanang dahilan para itago ang kwento sa mundo. Sabi niya, ang isang pagsabog ay dapat magdulot ng malalalang sugat, pero si Fennel ay ganap na malusog nang makilala siya ni Zenos. Tinanong niya kung posible ba ang ganitong klase ng paggaling at nilinaw na hindi kasali si Zenos dahil isa siyang exception. Tinanong niya kung kaya ba ni Goldrun na pagalingin si Fennel ng buo, at hindi ito pinaniniwalaan ni Zenos. Biglang naglabas ng teorya si Lily, naniniwala siyang noong araw ng pagsabog, may ibang taong nagpagaling kay Fennel pero umalis ito bago magising ang maharlika. Dumating si Goldrun sa eksena pagkatapos at inakala ni Fennel na siya ang gumamot sa kanya. Inangkin ni Goldrun ang kredito pero nakita ito ni Bonds at ginamit ito para ikanta siya sa pagbigay ng posisyon bilang unang sekretaryo. Naging makatuwiran ito kay Zenos, pero tinanong niya kung paano ito konektado sa pagkawala ni Alfred. Naisip ni Lily ang isa pang teorya, maaaring ibinunyag ni Bonds ang totoo kay Alfred habang ito'y lasing sa huling party, at nagtago si Alfred upang iwasan ang mga kahihinatnan kapag kumalat ang balita. Labis niyang ikinatuwa ang kanyang detective skills, at sinabing baka dapat magbukas na siya ng detective agency. Biglang dumating si Chris at hinanap sina Lily at Zenos, sinabing may ipapakilala siyang mga bigating tao na handang maging sugar daddy niya. Napapayag niya si Lily na makipagkita sa mga ito at naiwan sina Zenos at Carmela.
Napagpasyahan nilang pag-isipan ang iba pang posibilidad. Ayon kay Zenos, kung may pagsabog, tiyak na may iba pang naging biktima bukod kay Fennel. Na nang makita ni Goldrun ang mga sugatan, pinili niyang iligtas si Fennel dahil siya ang makakatulong sa hinaharap, at para magawa iyon, sinipsip niya ang lakas ng buhay ng iba pang mga sugatan. Ayon kay Zenos, kahit hindi ito krimen sa batas, hindi katanggap-tanggap ang magsakripisyo ng iba para sa isa. Iniisip niyang baka isa si Alfred sa mga biktima at nakaligtas ito, at nagkimkim ng galit kay Goldrun nang malaman ang katotohanan. Sang-ayon si Carmela sa kanyang teorya at tinanong kung ano ang susunod niyang gagawin. Sagot ni Zenos, isusumbong niya lahat ng natuklasan kay Becker at bahala na itong magdesisyon kung ano ang gagawin. Pumunta siya sa main hall at nakita ang lahat na nakatingin sa labas. Nagtaka siya kung ano ang nangyayari at ang nasabi lang ni Cress ay may gulo sa gate. Biglang napansin ni Lily si Yaman na nakikipag-usap sa mga gwardya at sinasabing kailangan niyang makausap agad si Zenos. Tumanggi ang mga gwardya na papasukin siya dahil wala siyang imbitasyon at ayaw ring maghatid ng mensahe para sa kanya. Biglang sumigaw si Lo ng malakas kay Zenos at nataranta ito kung bakit siya naroon. Sinabi ni Zafaya na masyado itong mapanganib, pero sina Linga at Lo ay nagmadali at sinabing wala ng oras. Pumasok sila sa mansion pero uminit ang dugo ni Goldrun nang makita ang mga demi-human at iniutos sa mga gwardya na palayasin sila. Sinugod sila ng mga gwardya pero madaling pinabagsak ni Linga ang mga ito. Pumasok ang tatlong babae at nakita si Zenos na nakatayo sa balcony. Nalito ang lahat kung paano kilala ng special research student ang mga demi-human pero wala nang pakialam si Zenos sa reputasyon niya. Tinanong niya si Lo kung anong nangyari at sinabi nito na malubha siyang nasugatan sa guho. Papunta sana sila sa dorms para hanapin siya pero buti na lang at nasalubong muna nila si Yaman. Biglang humingi ng tawad si Zafaya kay Zenos at sinabing ayaw niyang guluhin ang mga plano nito pero kailangan niya ang tulong nito para mailigtas ang kanyang kapatid. Sinabi ni Zenos na bababa siya agad pero pinigilan siya ni Goldrun at tinanong kung baliw ba siya para isuko ang pagkakataong sumikat sa loob ng kanyang grupo para sa mga hamak na demi-human. Sinabi ni Zenos na wala siyang pakialam sa kanyang grupo o sa pagiging elite dahil isa siyang healer higit sa lahat at gagamutin niya ang sinumang lumapit sa kanya. Binigyan siya ni Goldrun ng huling pagkakataon pero agad itong tinanggihan ni Zenos. Sinabi niya kay Cress na bahala na siya sa sarili niya, binuhat si Lily, at tumalon mula sa balcony. Napamulagat si Cress pero lumapit si Goldrun at sinabing mas mabuting siya'y mas matalino kaysa sa idiot na nagsayang ng pagkakataon. Sang-ayon si Cress at sinabing tanga nga si Zenos sa pagtalikod sa kanyang karera, pero matapos makasama ito at masaksihan kung paano niya gamutin ang mga aso at maharlika ng pantay, napagtanto niyang may mas mahahalagang bagay kaysa sa karera. Sabi niya, isa siyang bobo, mayabang, at kinamumuhian ng lahat kaya wala namang kwenta kung ano ang gawin niya. Sa huli, nagpas siyang sumunod kay Zenos at tumalon mula sa balcony. Sinabi niya kay Goldrun na nagbibitiw na siya mula sa kanyang grupo. Tumakbo siya kay Zenos at sinabing tutulong siya, pero natapos na pala ang gamutan. Nadismaya si Cress dahil pakiramdam niya ay nagbitiw siya ng walang saysay at tinawag siyang idiot ni Yaman, kwek-kwek, pero sinabi rin niyang siya ang pinakamatapang na idiot na nakita niya at humanga siya sa ginawa nito. Nagtalo na naman ang dalawa at napagpasyahan ni Zenos na gawin si Cress na kanyang laki. Kinaumagahan, iniulat niya ang lahat kay Becker na kinumpirma na minsan ay nasabi ni Alfred na naaksidente siya noong bata pa. Siguradong iyon din ang parehong pagsabog kung saan iniligtas ni Goldrun si Fennel at gusto ng gumanti ni Alfred. Hinala ni Ern ay baka planong gumanti ni Alfred sa araw ng party ni Goldrun bilang bagong direktor ng ospital, at sinabi ni Zenos na kinabukasan ng party. Nagpasya si Becker na dumalo sa party para pigilan si Alfred at nagpasalamat kay Zenos sa mabilis na pagtapos ng misyon. Sinabi niyang isang araw pa bago matapos ang formalidad ng kanyang pag-alis sa tungkulin kaya pwede muna siyang gumawa ng gusto niya. Nangako rin si Becker na babayaran siya at sasabihin ng tungkol sa kanyang guro kapag tapos na ang papeles at wala namang problema si Zenos doon. Kinagabihan, nagdaos sina Yaman at Cress ng farewell party para kay Zenos. Lasing si Cress nang malaman ang katotohanan na isa palang underground healer si Zenos na may misyon na pasukin ang grupo ni Goldrun. Nagsimulang umiyak si Cress dahil hindi niya alam ang patutunguhan niya pero sinabi ni Zenos na kaya niyang mag-adapt sa kahit anong sitwasyon. Mas lalo pang nabigla si Cress nang ideklara ni Lily na siya ang magiging asawa ni Zenos at napansin din niya si Carmela na nakatago sa likod ng pader. Lumabas si Carmela nang mahuli siya at natarante si Yaman nang makita siya, pero mas nabigla pa siya nang tiyakin ni Zenos na mabait na multo si Carmela at wala itong masamang balak. Kinabukasan, habang naghahanda nang umalis si Zenos,
Sinabi sa kanya ni Yaman na may iniwang sulat si Becker sa kanyang opisina na naglalaman ng detalye tungkol sa kanyang guro. Pumunta silang dalawa sa opisina at habang naghahanap ng sulat si Yaman, may nakita siyang kakaibang larawan. Pareho silang nagulat ni Zenos at habang nangyayari ito, huli nang dumating si Becker sa party ni Goldrun dahil napatumba na ang hambog na iyon at lahat ng estudyante niya. Salamat sa panunood. Kung gusto nyo pa ng ganitong content, comment nyo lang, like and subscribe na din kayo mga lods.